Sa simula ng drama makikita natin ang isang base militar kung saan nakikipaglaban ang mga sundalo. Kabilang sa kanila ang aming pangunahing pinuno si Liu Jing na mahusay na nakikipaglaban at isang kamanghamanghang sniper. Pagkatapos ay lumipat ang eksena. May nakikita kaming award function. Malapit nang ipahayag ang isang parangal at isa sa mga nominado ang ating babaeng lead na si Liang Shen. Medyo kinakabahan siya pero tinutuya siya ng kanyang katunggali na si Duyu kung sino man ang manalo ng award parang kabayaran iyon. Sa wakas nanalo si Shen ng parangal ngunit medyo nalungkot dahil sinabi ni Duyu sa kanya ito ay isang gantimpala lamang. Gayunpaman masaya siyang umakyat sa entablado para tanggapin ang parangal. Samantala nagsimulang tumawa ang lahat habang nakatingin sa kanilang mga telepono at hindi maintindihan ni Shen kung bakit. Dumating ang kanyang manager at ipinaalam sa kanya ang iyong kasintahan si Yuzon ay nakita kasama si Duyu at kumakalat ang mga chismis tungkol sa kanilang relasyon. Nang marinig ito nabalisa si Shen. Susunod malapit ng ayanunsyo ang Artist of the Year Award. Muling tinuya ni Duyu si Shen iuuwi ko ang award na ito at ang boyfriend mo pero kapag inanunsyo ang award na pupunta ito kay Shen. Masayang sabi ni Shen you can keep my boyfriend I'm taking my award home. Pumunta siya sa entablado tinapos ang kanyang talumpati at nagpapasalamat sa kanyang mga tagahanga. Sa kabilang panig si Liu Jing ay nakikitang nakikipaglaban ngunit ito ay ipinahayag na ito ay hindi isang tunay na laban. Isa siyang gamer na live streaming ng kanyang gameplay. Si Liu Jing ay isang malaking tagahanga ni Shen at lahat ng kanyang mga kaibigan ay masaya na pinapanood si Shen na nanalo ng parangal. Sa isang pagbabalik tanaw ipinakita na noong nasa paaralan si Liu Jing minsan niyang nakilala si Shen at ang sandaling iyon ay nananatiling espesyal para sa kanya. Samantala ipinakita ng manager ni Shen ang kanyang mga larawan nina Yuzon at Duyu na magkasama na nagpapatunay sa kanilang relasyon. Ipinakita rin sa kanya ng mga kaibigan ni Liu Jing ang mga larawan at sinabi niya Shen deserves better that guy was not worthy of her. Sa sumunod na eksena dinalhan siya ng katulong ni Shen na si Kiki nang inumin na nagkataong si Liu Jing din ang nakapulot. Sabi ni Kiki kay Shen akala ko ikaw lang ang umiinom nito pero may isang lalaki din na nakapulot. Sabi ni Shen siguro kasing weird ko siya. Pagkatapos ay nagpost si Shen sa social media na nagdedeklara niloko ako ni Yuzon at opisyal na akong nakipaghiwalay sa kanya. Nakita ng kaibigan niyang si Ding ang post at pinuntahan siya sinusubukang pasayahin siya ngunit malungkot pa rin si Shen. Si Liu Jing sa kanyang stream ng laro ay tumutugtog ng isa sa mga hindi kilalang kanta ni Shen ang Downwind at tinanong ang kanyang mga tagahanga pakinggan ang kantang ito. Nagsimulang mag-trending ang kanta nakakagulat kay Shen. Isang kumpanya ng gaming ang lumalapit kay Shen para maging kanilang brand ambassador. Dahil hindi marunong maglaro si Shen nag-alok ang kaibigan niyang si Binyu na tulungan siya. Gayunpaman aalis na si Binyu para sa isang shooting ng pelikula sa gubat kaya sabi niya may kilala akong makakatulong sa iyo dito. Sa susunod na eksena magkaharap sina Shen at Liu Jing sa isang elevator ngunit umalis si Liu Jing nang hindi tumitingin kay Shen. Nang maglaon binisita ni Liu Jing ang bahay ni Binyu at tinanong siya ni Binyu maaari mo bang gabayan ang isa sa aking mga kaibigan sa paglalaro. Nagtanong si Liu Jing sino ito at gaano ang alam ng taong iyon tungkol sa paglalaro. Ngunit hindi sumasagot si Binyu. Ipinapalagay ni Liu Jing na ang tao ay isang ganap na noob at tumangging tumulong. Gayunpaman sinuhulan siya ni Binyu ng isang limitadong edisyon ng Iron Man na libro na nakumbinsi si Liu Jing na sumang-ayon. Sinabi niya kay Binyu ibigay ang WeChat number ko sa tao para ma-add niya ako. Sa susunod na eksena tinawagan ni Binyu si Shen at sinabi sa kanya isang kaibigan ko ang gag-abay sa iyo sa laro. Pinapadala ko sa iyo ang kanyang numero. Maaari mo siyang idagdag. Nang makita ni Shen ang numero may nakasulat na bot na kakaiba sa tingin niya kaya hindi siya nito na-add. Tinawag ulit siya ni Binyu at tinanong na-add mo ba siya. Sagot niya nakita mo ba ang username niya? Sobrang mura. Kung ang kanyang username ay ganito kamura gaano kamura ang tao. Pero giit ni Binyu napakabuting tao niya. Subukan mo man lang siyang idagdag minsan. Kaya idinagdag siya ni Shen at nag-message sa kanya na nagsasabing kaibigan ako ni Binyu. Ipaalam sa akin kapag libre mo akong gabayan sa laro.
Sumagot si Liu Jing okay. Pagkatapos ay pumunta si Liu Jing sa kanyang silid kung saan kumakain ang kanyang mga kaibigan. Nag-login siya online at hiniling kay Shen na idagdag siya sa laro. Gayunpaman ayaw ni Shen na makilala ni Liu Jing ang kanyang boses kaya gumamit siya ng voice changer na nagpapatunog sa kanya na parang isang maliit na bata. Nang marinig ito lahat ng mga kaibigan ni Liu Jing ay nagsimulang tumawa at magbiro na nagsasabing paano kung lalaki nga si Shen. Naiirita si Liu Jing sa lahat ng ito. Naririnig ni Shen ang lahat ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Nagsimula ang laro at nakita namin ang isang malaking bulwagan kung saan magkasama sina Liu Jing at Shen. Parehong may baril ngunit natakot si Shen at nagtago sa ilalim ng mesa. Lumapit si Liu Jing sa kanya, binigyan siya ng salbabida at sinabihan siyang sundan siya ng malapitan na nagsasabing paprotektahan kita. Kapag lumitaw ang mga masasamang robot, hinayla ni Shen si Liu Jing sa ilalim ng mesa at sinabing malamang na hindi na tayo mabubuhay ngayon. Ngunit tiniyak siya ni Liu Jing, sundin mo lang ako at iingatan kitang ligtas. Pagkatapos ay lumabas sila kasama si Shen na naglalakad sa likuran niya habang ginagamit ni Liu Jing ang kanyang mga kasanayan upang alisin ang lahat ng mga robot. Ito ay lubos na humahanga kay Shen. Pagkatapos nito nagsimulang mangolekta si Shen ng mga item mula sa isang kahon ngunit biglang napatay. Pagkatapos ng laro tinanong siya ni Liu Jing, paano ka namatay? Sagot ni Shen, hindi ko namalayan na may robot na pala galing sa likod. Sinabi ni Liu Jing walang problema, sumali muli sa laro. Nang muling pumasok si Shen, muling ginamit ni Liu Jing ang kanyang kakayahan upang patayin ang lahat ng mga robot. Mamaya kailangan nilang tumalon sa bintana ngunit tumanggi si Shen, sinabing natatakot ako. Hinawakan siya ni Liu Jing at tumalon palabas ng bintana kasama niya. Nahulog sila sa isang pool na puno ng mga bola na nagligtas sa kanila. Nagkatinginan sila saglit ngunit pagkatapos ay mas maraming robot ang lumitaw. Nagtago sila sa likod ng isang mesa at nagsimulang barilin ang mga robot. Humingi si Liu Jing ng smoke bomb kay Shen. Inihagis ni Shen ang bomba ngunit tumama ito sa dingding at tumalbog pabalik sa kanila. Pareho silang nabigla at namamatay sa laro. Pinagtawanan ito ng mga kaibigan ni Liu Jing at tinutokso si Shen. Gustong maglaro muli ni Shen ngunit nawalan ng kuryente sa silid ni Liu Jing. He messages her saying kakalabas lang ng power dito. Magme-message ako sa iyo sa sandaling bumalik ito. Tinanong siya ng mga kaibigan ni Liu Jing sino ang babaeng ito. Paliwanag niya kaibigan siya ng kaibigan ko at tinutulungan ko lang siya sa laro. Biro ng isa niyang kaibigan, paano kung hindi siya babae kundi lalaki dahil gumamit siya ng voice changer. Sinabi sa kanya ni Liu Jing, tumahimik at natulog. Kinaumagahan nakita namin si Liu Jing na nagjo-jogging habang si Shen ay nag-eehersisyo sa bahay. Ito ay maliwanag na marami sa kanilang mga gawi ay medyo magkatulad. Pagkatapos nito dumalo si Liu Jing sa kanyang lecture kung saan pumasok ang isang batang babae na nagngangalang Kiki. Halata sa ugali niya na crush niya si Liu Jing. Sinabi niya sa kanya, ako ay mula sa departamento ng literatura ngunit nag-sign up ako para sa departamentong ito. Habang kausap siya ni Liu Jing, dumating ang isa pang batang lalaki na nakasuot ng eksaktong kasuotan ni Liu Jing. Sa totoo lang gustong maging kamukha ng batang ito si Liu Jing at sinusubukan siyang gayahin. Umupo siya sa tabi ni Kiki, sinenyasan si Liu Jing na tumayo at umalis. Sabi ni Kiki sa bata, kung magsusuot ka ng mga ganitong damit at kumilos ka ng ganito, iisipin ng mga tao na crush mo si Liu Jing. Sagot ng bata, wala akong crush kay Liu Jing. May crush ako sa iyo kaya lumayo si Kiki. Gayunpaman sinundan siya ng bata. Dumating ang propesor at napansin niyang puno na naman ang klase. Tanong niya bakit laging puno ang klase na ito. Nagsimulang tumawa ang lahat at tumingin kay Liu Jing, nilinaw na hindi talaga pumapasok ang mga babae sa klase para mag-aral kundi para makita si Liu Jing. Medyo nahihiya si Liu Jing dito. Samantala nasa studio si Shen at malapit nang mag-record ng kanta ngunit pilit itong intindihin. Tanong ng producer sa kanya, hindi mo ba nagustuhan ang kanta? Sagot ni Shen, maganda ang kanta pero parang hindi ko maintindihan ngayon. At umalis na siya. Sa kabilang banda sinabi ni Liu Jing sa kanyang kaibigan, ipinasok ko ang aming mga pangalan sa isang kompetisyon para sa data ng pananaliksik.
Ang kanyang kaibigan ay hindi sumasang-ayon ngunit atubili na sumama dito. Samantala sinabi ni Shen sa kanyang katulong gusto kong bisitahin ang unibersidad. Tanong ng assistant ano ang gagawin mo doon? Sagot ni Shen na wala na ako ng inspirasyon. Gusto kong pumunta doon at maghanap ng ilan. Nang marinig niya ito pumayag siyang samahan siya. Sa sumunod na eksena nilapitan siya ng mga kaibigan ni Liu Jing at sinabing natalo ka sa taya. Kaya ngayon kailangan mong gawin ang sinasabi namin. Dinala nila siya at nagtanong si Liu Jing saan mo ako dadalhin. Sagot nila pupunta tayo sa Faculty of Music na ikinadismaya ni Liu Jing. Kasabay nito nakita naming dumating si Chen sa universidad patungo sa Faculty ng Musika. Habang si Chen ay nasa gusali ang mga kaibigan ni Liu Jing ay pumunta sa entablado at nag-anunsyo si Liu Jing ay gaganap ng isang bagay. Pagbalik nila sa kanilang mga upuan naglabas si Liu Jing ng violin at sinimulan itong tugtog ng maganda. Ang kanyang mga kaibigan ay nagulat hindi makapaniwala na si Liu Jing ay marunong tumugtog ng violin. Samantala naglalakad si Chen sa mga bulwagan at naririnig ang tunog ng violin. Papasok na siya sa kwarto nang pigilan siya ng isang propesor at sinabing pumunta ka sa opisina ko. Hindi pumasok si Chen sa hall at sumama sa professor. Maya-maya habang nag-uusap si Chen at ang professor dumating ang ibang faculty members. Pagkakita ni Chen napasigaw sila si Chen pala. At simulan ang pagkuha ng mga larawan sa kanya. Kapag naging viral ang mga larawang ito sa campus sinabi sa kanya ng mga kaibigan ni Liu Jing na sa kolehiyo si Chen. Masaya si Liu Jing nang marinig ito. Hinihikayat siya ng kanyang mga kaibigan puntahan mo siya. Sa main entrance isang pulutong ng mga tagahanga ni Chen ang nagtipon. Upang maiwasan ang karamihan nagpasya si Chen na umalis sa likod ng pinto. Habang umaalis nakita niya si Liu Jing. Nagsalubong ang kanilang mga mata at matagal silang magkatinginan. Sa sandaling iyon sinubukan ni Liu Jing na magpadala ng mensahe kay Chen ngunit nakaramdam ng kaba nagpapadala na lang ng random na 111. Nang makita ni Chen ang mensahe tinanong niya ang kanyang katulong ano ang ibig sabihin nito. Sagot ng assistant wala itong ibig sabihin. Napansin ito ni Chen na medyo kakaiba. Sa susunod na eksena si Bin Yu ay nagsushooting sa isang gubat nang dumating ang isang napakagandang babae na nagpapasaya sa kanya. Gayunpaman hindi niya ito kayang lapitan dahil mukha siyang gaskasan. Sinubukan niyang tumakas ngunit pinigilan siya ng direktor at ipinakilala siya sa babae na nagsasabing siya ang magiging pangunahing tauhang babae ng pelikula. Masaya ang pakiramdam ni Bin Yu ngunit nahihiya din dahil marumi ang suot niyang damit. Sa kabilang banda si Liu Jing ay nag-aaral sa kolehiyo kasama ang kanyang mga kaibigan. Sabi ng mga kaibigan niya lumabas tayo at yayain siya. Pero sagot ni Liu Jing may trabaho ako at hindi ako makakasali. Pagkatapos ay nakita namin si Chen na nagko-compose ng musika ngunit hindi siya makabuo ng anumang ritmo na nakakadismaya sa kanya. Nagpasya siyang maglaro sa halip ngunit dahil hindi online si Liu Jing naglalaro siyang mag-isa. Gayunpaman patuloy siyang natatalo na ikinagagalit at naiinis. Siya ay humiga at pagkatapos ay nag-message kay Liu Jing nagtatanong kailan mo ako makikipaglaro. Sagot ni Liu Jing sasamahan kita sa loob ng 10 minuto. Nang maglaon magkasamang naglalaro sina Chen at Liu Jing at dumating sa isang larangan ng digmaan sa laro. Napansin ni Chen ang dalawa pang manlalaro at tinanong si Liu Jing sino sila. Paliwanag ni Liu Jing hindi ko sinasadyang nabuksan ang isa pang set at sila na ang mga kasamahan namin. Habang naglalaro silang lahat tinawag siyang Herman ng mga kaibigan ni Liu Jing. Tanong ni Chen ikaw ba si Herman? Sabi ni Liu Jing oo si Herman ay isang sikat at bihasang gamer. Tanong ni Chen ikaw ba ang nagpatugtog ng aking kanta na Downwind sa laro? Sabi ni Liu Jing oo. Tanong ni Chen so you're a big fan of Chen? Sagot niya oo may problema ka ba niyan? Sagot ni Chen hindi. Habang nagpapatuloy ang laro patuloy na iniimbitahan ni Chen ang lahat sa ilalim ng kanyang sariling pangalan na ikinairita ni Liu Jing. Sinabi niya sa kanya kapag hindi ka naglalaro ng seryoso papatayin kita na nagpatahimik sa kanya. Nang maglaon nagdala si Liu Jing ng kotse at sinamahan siya ni Chen na may dalang maraming gamit. Nagtanong si Liu Jing bakit ka nagdala ng napakaraming gamit.
Sagot ni Chen, dinala ko para sa'yo. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing ito na ang pagkakataon mo para tulungan akong makapasok. Nagalit si Liu Jing at nagmaneho, iniwan siya. Sinundan siya ni Chen at inihinto ni Liu Jing ang sasakyan, sinabi sa kanya, pumasok ka. Tahimik na nakaupo si Chen sa loob. Pagkatapos ay sinabi ni Liu Jing, ngayon ay isasama kita sa isang magandang biyahe na nagpapasaya kay Chen. Gayunpaman napakabilis niyang magmaneho na natakot kay Chen. Tiniyak ni Liu Jing sa kanya walang mangyayari, ngunit ang kotse ay bumagsak at nasira. Galit na sabi ni Chen, sabi mo walang mangyayari. Si Liu Jing na nahihiya ay nananatiling tahimik. Pagkatapos napansin ni Chen ang isang dahon na nakadikit sa ulo ni Liu Jing. Lumapit siya sa kanya para tanggalin ito na ikinagulat ni Liu Jing. Sa sandaling iyon dumating ang mga kaibigan ni Liu Jing at nag-anunsyo na hanap namin ang pinto ni Tom at dapat pumunta doon. Nang marating ng lahat si Tom, napansin ni Chen ang iba't ibang mga kampana, bawat isa ay gumagawa ng kakaibang tunog. Ang sabi niya, ang mga ito ay maganda. Natuklasan ng mga kaibigan ni Liu Jing ang isang simbolo na may mga nota ng musika na kailangang itugma sa mga kampana. Sabi ni Chen, bigyan mo ako ng gawaing ito. Sinimulan niyang itugma ang mga kampana, ngunit biglang may lumitaw na mga robot sa kanyang likuran na handang umatake. Nagsimulang sumayaw si Chen para makaabala sa mga robot at pagkatapos ay sinubukang atakihin sila ng martilyo, ngunit walang epekto sa kanila ang martilyo. Nang malapit nang sasalakayin siya ng mga robot, dumating si Liu Jing mula sa likuran at sinabing, huwag kang mag-alala, hahawakan ko ito. Iniligtas niya siya na nagpapasaya sa kanya. Kinukuha nila ang enerhiya ng kapangyarihan mula sa mga robot at lumipat sa ibang lokasyon na may magandang tanawin. Parehong nakaupo at nag-enjoy sa tanawin. Biglang may dumaan na bulalakaw na nagiging asul ang mga bulaklak na napakaganda ng mga ito. Pagkatapos ay nagtatanim sila ng isang buto sa lupa na sumibol sa isang maliit na sapling at sa kalaunan ay lumalaki sa isang malaking puno. Parehong nagsasabi ito ay kamangha-manghang at natutuwa silang makita ito. Sa wakas natapos din ang laro nila. Sa totoong mundo, sabi ni Chen, napakagandang laro ito at kumukuha ng larawan sa kanyang screen dahil napakahusay niyang naglaro noong araw na iyon. Pinalitan niya ng superstar ang pangalan ni Liu Jing sa kanyang telepono at pinalitan ni Liu Jing ang pangalan ni Chen ng Little Box. Parehong nakangiti at sinasabi sa kanilang sarili, perpektong pangalan. Kinabukasan nag-eehersisyo si Chen nang lumapit sa kanya ang kanyang assistant at sinabing, tinawag ka ni Xiang. Tanong ni Chen, bakit? Sagot ng assistant, kailangan mong i-renew ang iyong susunod na kontrata. Ayaw ni Chen na pumunta pero kailangan. Pagdating natuklasan niya na naroon din sina Duyu at Yuzon. Ayaw makilala ni Chen si Yuzon dahil ex-boyfriend niya ito at napansin niyang nakikipagtalo ito sa kanyang manager. Nilapitan siya ni Yuzon at sinabing, kung ano man ang nangyari sa pagitan namin ay kasalanan ko. Ako ay lasing at hindi ko namalayan at sinamantala ako ni Duyu. Ayaw siyang kausapin ni Chen pero ayaw niyang gumawa ng eksena sa harap ng iba kaya pumayag siyang kausapin siya ng pribado. Sabi ni Yuzon, patawarin mo sana ako at bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Ayokong makasama si Duyu. Siya ay isang kakilakilabot na tao. Sagot ni Chen, ayaw kitang makasama at nagsimulang umalis. Sa sandaling iyon si Yuzon ay bumagsak sa lupa at sinabing, I'm really sorry. Please wag mo akong iwan. Si Duyu nagalit matapos marinig ang lahat ng ito ay tahimik na nanunood. Sinabi sa kanya ni Chen, tapos na ang lahat sa pagitan namin at lumayo. Nang makita siyang umalis, sinubukan ni Yuzon na sundan siya, ngunit sinampal siya ni Duyu at sinabing, hindi ka makapaniwala. Ito ay humantong sa isang away sa pagitan nila. Habang pinapanood silang mag-away, umalis si Chen doon. Habang papalabas, nakasalubong niya ang kanyang kaibigan na si Ding na nagsasabing tere na sa tanghalian. Sumang-ayon si Chen at pumunta sila sa isang restaurant. Nagkataon si Liu Jing ay kumakain din ng tanghalian sa parehong restaurant kasama ang kanyang mga lolo't lola. Sa pagpasok ni Chen at Ding, bumangon si Liu Jing para sunduin ang kanyang lolo't lola at aksidenteng nabangga si Chen. Hindi siya napansin ni Chen, ngunit nakita siya ni Liu Jing at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Tanong ng kanyang lolo't lola, sino ang tinitingnan mo kanina?
Sagot ni Liu Jing, ang crush ko. Tinutokso siya ng kanyang lolo't lola na sinasabi sa iyong edad kasal na tayo. Dapat kang magsimulang makipag-date sa isang tao. Ngumiti si Liu Jing at nagsabi baka malapit na. Samantala sabi ni Ding kay Chen, I heard you're practicing games. Kung kailangan mo ng gabay ipaalam sa akin. Naglalaro din ako dati. Sagot ni Chen, meron na akong magaling na guro na nagtuturo sa akin ng maayos. Naikinagalit ni Ding. Maya-maya pumunta si Chen sa banyo at paglabas niya naroon din si Liu Jing. Napansin niya ang isang hikaw sa lupa at sinabi sa kanyang sarili ito ay dapat sa kanya. Mabilis niya itong kinuha at ibinalik. Sa labas hinihintay ni Chen si Ding dala ang kanyang payong. Nilapitan siya ni Liu Jing at sinabing baka ito ang hikaw mo na nahulog sa loob. Magsasalita pa sana si Chen nang dumating si Ding at sinabing ito ang hikaw ng kaibigan ko. Pagkatapos ay iniabot ni Liu Jing ang hikaw kay Ding at umalis. Pinapanood siya ni Chen. Tinanong siya ni Ding, ano ang tinitingnan mo? Sagot ni Chen, parang pamilyar ang boses niya. Sa bahay nag-message si Chen kay Liu Jing pero sumagot siya, live streaming ako ngayon kaya hindi ako nakakapaglaro. Sinimulang panoorin ni Chen ang kanyang live stream kung saan pabirong sinabi ni Liu Jing, little box, gaano ka man manood hindi ka matututong maglaro. Determinado siyang patunayan na mali siya, nagpa siya si Chen na laruin ang laro ng mag-isa. Kasunod ng mga teknik na itinuro sa kanya ni Liu Jing, nagawa niyang talunin ang isang robot at masayang masaya siya. Kumuha siya ng larawan ng kanyang gameplay at ipinadala ito kay Liu Jing na nagsasabing, tingnan mo, marunong din akong maglaro. Sumagot si Liu Jing, matapos makita ang larawan, may robot pa ring nakatayo sa likod mo. Lumingon si Chen sa laro ngunit hindi niya napansin ang robot na nauwi sa pag-atake at pagkatalo sa kanya na nag-iiwan sa kanya ng pagkabalisa. Pagkatapos ng live stream ni Liu Jing, nag-message siya kay Chen, maglaro tayo ng magkasama. Ito ang nagpapasaya sa kanya. Kapag online sila, sabi ni Chen, ngayon may narinig akong boses na parang boses mo. Then she asks, can you send me your picture? Gusto kong makita kung ano ang hitsura mo. Sumagot si Liu Jing, kaya ito ang iyong paraan ng paghingi ng aking larawan, ngunit kung gusto mo akong makita kailangan mo munang alisin ang iyong voice changer. Tahimik lang si Chen. Pumasok sila sa laro kung saan naglalaro sila bilang mga siyentipiko na nakulong sa isang lab. Sabi ni Chen, hindi ko maisip kung ano ang dapat kong gawin sa katsarang ito. Habang tumitingin si Liu Jing sa paligid, sinimulan siyang tingnan ni Chen at sinabing baka may dumb eye kit sa katawan mo. Habang papalapit sila sa isa't isa, tinitigan siya ni Liu Jing. Tanong ni Chen, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Sumagot si Liu Jing, ikaw ang gustong suriin ako. Namula naman si Chen. Napansin ni Liu Jing ang isang fan at sinabing, gusto mong malaman kung bakit mo nakuha ang katsarang iyon, di ba? Gamit ang kanyang talino, naiisip niya kung paano buksan ang pinto. Sa sandaling nasa labas, nakatagpo sila ng maraming robot na pinipilit silang tumalon sa kaligtasan. Madaling tumalon si Liu Jing ngunit nag-alinlangan si Chen. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tumalon, sinabing saluhin mo ako, ngunit hinayaan siyang mahulog ni Liu Jing. Sabi ni Chen, hinayaan mo akong mahulog at mas mahina ang pakiramdam ko. Patuloy silang tumatakbo para lamang harapin ang mas maraming robot na naghihintay sa kanila. Habang nilalabanan nila ang mga robot, pumasok ang lola ni Liu Jing sa kanyang silid na sinenyasan siyang ihinto ang laro at sabihing, nanunood lang ako ng sine. Napansin ni Chen na huminto si Liu Jing at sinabing, ano ang ginagawa mo? Samantala mas maraming robot ang lilito at malapit na silang matalo. Sa sandaling iyon, nabawi ni Liu Jing ang kanyang focus at ginamit ang kanyang mga kasanayan upang talunin ang lahat ng mga robot at protektahan si Chen. Matapos talunin ang mga robot, tinanong ni Liu Jing si Chen, bakit hindi ka umalis? Sumagot si Chen, magkasosyo tayo at kung sabay nating sinimulan ang laro, tatapusin natin ito ng magkasama. Si Liu Jing ay natatawa sa kanyang cute na tugon at tila medyo nagustuhan siya. Nasa laro pa rin, nakaharap sila sa isang pader na kailangan nilang akyatin. Sabi ni Chen, hindi ko kayang tumalon ng ganoon kataas. Kumpiyansa na sinabi ni Liu Jing, gagawin ko ito. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok, nabigo si Liu Jing na tumalon. Napansin ni Chen ang isang butas sa gilid at sinabing, tingnan mo, may ibang paraan. Gumagapang siya dito.
Nang makita ito nakaramdam ng inis si Liu Jing ngunit sinabing sige susundan kita. Pareho silang lumabas sa isang bago magandang mundo. Doon maganda ang pakiramdam ng dalawa. Pero sabi ni Liu Jing mag-o-offline ako dahil kailangan kong pumasok sa kolehiyo. Pareho nilang sabi Palm. Pagkatapos ng laro nakatuon si Chen sa kanyang musika at lumikha ng isang mahusay na track na nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan pupunta siya sa pagsasanay nakangiti. Tinanong siya ng isang miyembro ng banda bakit ka nakangiti. Sumagot si Chen dapat tayong sumubok ng bago ngayon. Kinakanta niya ang isa sa kanilang mga lumang kanta sa bagong estilo at napakasaya ng pakiramdam. Nakangiti din si Ding habang pinagmamasdan siya. Pagkatapos ng practice inimbitahan ni Ding si Chen sa isang party. Noong una tumanggi si Chen. Pero sabi ni Ding ang paborito mong pintor ng salted fish ay naroon. Pumayag naman si Chen. Samantala si Liu Jing ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsasabing halika sa party ngayong gabi. Sagot ni Liu Jing wala akong ganang pumunta. Paalala ng kaibigan niya I gave you Chen's limited edition album. Sabi ni Liu Jing sige pupunta ako. Kinabukasan dumating si Ding para kunin si Chen at binigyan siya ng mga bulaklak. Pero sabi ni Chen allergic ako sa kanila. Iniabot ni Ding ang mga bulaklak sa kalapit na babae. Pumunta silang dalawa sa party at nag-enjoy. Sa isang punto umalis si Ding para sa isang bagay. Pumunta si Chen upang uminom at nakita si Liu Jing na umiinom ngunit napagkamalan siyang si Ding dahil pareho silang nakasuot ng maskara. Hinayaan ni Chen si Liu Jing na tapusin ang kanyang inumin at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay sinabing sumayaw tayo. Sa dance floor nagsasalo sila ng isang romantikong sayaw. Sinubukan ni Liu Jing na tanggalin ang kanyang maskara ngunit bumalik si Ding sa sandaling iyon. Sabi ni Chen teka anong nangyayari? At pinayagan si Ding na kunin siya. Bumalik si Liu Jing sa kanyang silid kung saan nakita siya ng kanyang mga kaibigan na umiinom at sinabing mukhang masaya ka ngayong gabi. Samantala nagsimulang isipin ni Liu Jing ang babaeng nakasayaw niya. Sa bahay lasing na lasing si Chen at nag-post ng picture niya sa WeChat Moments. Kinaumagahan ng magising si Liu Jing at binuksan ang kanyang moments sinabi niya ganun ba. Ngunit mabilis na tinanggal ni Chen ang larawan. Natarante si Liu Jing at sinabing siya ba iyon. Nang maglaon nag-aaral si Liu Jing sa kolehiyo ngunit paulit-ulit na sinusuri ang kanyang telepono. Tanong ng kaibigan niya ano ang ginagawa mo? Hindi sumagot si Liu Jing. Tanong ng kaibigan pinaglalaroan mo pa ba ang babaeng iyon? Sagot ni Liu Jing ang pakikipaglaro sa kanya ay napakasaya. Ang bawat laro ay may sariling natatanging karanasan. Pagkatapos nag-message si Liu Jing kay Chen nagtatanong nasaan ka? Sumagot si Chen nasa Shanghai ako para sa ilang trabaho. Sabi ni Liu Jing sige tumutok ka sa trabaho mo. Namumula si Chen habang nagme-message at tumungo sa kwarto niya. Nang ngumiti si Chen habang nagte-text kay Liu Jing tinanong siya ni KK sino ang kausap mo. Hindi sumagot si Chen at umalis na. Sa kabilang banda napansin ng mga kaibigan ni Liu Jing na hindi siya nakikipaglaro sa kanila ngayon. Kaya sabi nila halika samahan mo kami. Sumagot si Liu Jing sige maglaro tayo. Nagmensahe si Chen kay Liu Jing at nagtanong aling kanta ni Chen ang pinakagusto mo. Sagot ni Liu Jing gusto ko lahat ng kanta niya pero kung kailangan kong pumili ng isa ipapadala ko sa iyo ang link. Sinimulan ni Chen ang paggawa sa kantang iyon. Sa susunod na pag-e-ensayo inaawit ni Chen ang parehong kanta ngunit malaki ang pagbabago nito at hindi ito nagustuhan ng maraming tao. Gayunpaman masaya si Chen dahil sumubok siya ng bago. Bumalik sa kanyang silid nag-message siya kay Liu Jing para hingin ang kanyang address dahil gusto niyang padalhan siya ng regalo. Sagot ni Liu Jing wala akong masyadong ginawa hindi mo na kailangang bigyan ako ng regalo. Giit ni Chen sinabing napakalaki ng naitulong mo sa akin at sapat na iyon. Pagkatapos ay ibinahagi ni Liu Jing ang kanyang address at sinabing nananatili ako sa ika-8 block ng Nanzi University. Nagulat si Chen sa narinig dahil nanatili din siya sa 8th block ng Nanzi University. Sa susunod na eksena ipinaalam sa kanya ng manager ni Chen naging viral ang iyong video ngunit hindi nagustuhan ng mga tagahanga ang iyong bagong estilo. Nakakainis talaga si Chen. Napansin ito ni Liu Jing kapag nag-message siya sa kanya kaya sinubukan niya itong hikayatin.
Pagkatapos tinawagan ni Ding si Chen at sinabing ang iyong kanta ay maganda at ang mga pagbabagong ginawa mo ay maganda rin ngunit ang iyong mga tagahanga ay nangangailangan ng ilang oras upang tanggapin ang mga pagbabagong iyon. Kaya sa pagtatanghal bukas kantahin ang iyong orihinal na kanta. Bagamat masama ang loob itinatanghal ni Chen ang kanyang orihinal na kanta pagkatapos ipilit ng lahat. Pagkatapos ng pagtatanghal nakaramdam siya ng pagkadismaya at sinisikap ng kanyang manager na aliwin siya na nagsasabing huwag kang mag-alala makakakuha ka ng mas maraming pagkakataong mag-eksperimento sa hinaharap. Pagkaalis ng manager dumating si Ding at niyaya si Chen sa hapunan. Pumayag siya at inilabas siya ni Ding. Samantala dinalhan siya ng kaibigan ni Liu Jing ng mga tiket para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Chen. Sabi ni Liu Jing ang kanyang kaarawan ay kasabay ng aming paparating na kompetisyon sa data. Sagot ng kaibigan niya makaka-attend pa kami ng birthday celebration niya. Tumanggi si Liu Jing sinabing hindi kami pupunta sa kaarawan. Dadalo tayo sa kompetisyon. Galit ang pakiramdam ng kaibigan niya. Binuksan ni Chen ang kanyang telepono at napansin na nagbago ang kanyang wallpaper. Tinanong niya ang kanyang katulong bakit mo pinalitan ang aking wallpaper. Sagot ng assistant wala sa akin ang iyong telepono. Sa sandaling iyon dumating ang katulong ni Ding at sinabing ito ang telepono ni Ding. Nakuha niya ito nang hindi sinasadya. Nagmensahe si Chen kay Liu Jing at nagtanong kung itinakda ng isang lalaki ang kaarawan ng isang babae bilang password ng kanyang telepono ano ang ibig sabihin nito. Sagot ni Liu Jing alinman sa gusto niya o ang kaarawan ng kanyang ina ay sa parehong araw. Natarante si Chen nang marinig ito. Pagkatapos ay nagtanong si Liu Jing sino ang nagtakda ng iyong kaarawan bilang kanyang password. Sagot ni Chen ginawa ng isang kaibigan ko. Sa sandaling iyon dumating si Ding upang ihatid si Chen sa hapunan ngunit tumanggi siya sinabing masama ang pakiramdam ko at hindi ako sumama sa kanya. Gayunpaman sa susunod na eksena pinadalhan ni Chen si Liu Jing na makipaglaro sa kanya. Sumagot si Liu Jing mamaya na nagsasabing maglaro tayo sa loob ng 10 minuto. Bumalik na ako sa kwarto ko. Samantala si Chen ay kumakain mag-isa nang dumating si Ding at napansin ito sa kabila ng kanyang naunang pagsasabi na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nang makita siyang kumakain mag-isa nag-iwan si Ding ng pagkain para sa kanya at umalis. Sa sandaling iyon nag-message si Liu Jing kay Chen na maglaro ngunit sumagot siya may dumating. Hindi ako makakapaglaro ngayon. Paumanhin. Dahil dito medyo nagalit si Liu Jing ngunit hindi siya umimik. Sa gabi nag-message si Liu Jing kay Chen at sinabing magbabago ang panahon sa susunod na linggo. Sagot ni Chen I'm not staying here until next week. Aalis ako bukas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang katulong aalis tayo bukas mismo. Sa sumunod na eksena tinanong ni Ding ang kanyang assistant nung pumunta ka kay Chen para kunin ang phone ko may nangyari bang kakaiba. Sumagot ang assistant nagtatanong siya tungkol sa password ng iyong telepono. Nang marinig ito napagtanto ni Ding na natuklasan ni Chen na itinakda niya ang kanyang kaarawan bilang password ng kanyang telepono. Kinabukasan naghahaponan si Liu Jing kasama ang kanyang mga kaibigan kung saan kumakain sila ng crayfish. Sa sandaling iyon dumating si Meng at sumama sa kanila. Sabi ni Meng magaling talaga akong magbalat ng crayfish at sinimulan kong balatan. Sa sandaling iyon nakatanggap si Liu Jing ng mensahe mula kay Chen na nagsasabing bumalik na ako sa lungsod. Kung libre kalaro tayo. Nang marinig ito naging masaya si Liu Jing at sumagot sasamahan kita sa loob ng 10 minuto. Kumuha si Liu Jing ng binalatan na yulang at mabilis na umalis. Kapag nag-online siya napakasaya ni Chen na makita siya. Pagkatapos ay binigyan siya ni Liu Jing ng damit bilang regalo na lalong nagpapasaya kay Chen. Nagtatanong siya handa ka na bang maglaro? Sumang-ayon si Chen at pumasok sila sa laro sa parehong paraan tulad ng dati. Si Liu Jing ay nakikipaglaban sa mga robot habang si Chen ay nangongolekta ng mga item. Lumilitaw ang isang malaking grupo ng mga robot na lumilikha ng panganib para kay Liu Jing. Sa sandaling iyon gumagamit si Chen ng bomba para sirain ang lahat ng mga robot. Habang natalo ang mga robot lumilitaw si Liu Jing sa isang nakakatawang estado na nagpapatawa kay Chen. Binigyan siya nito ng energy drink. Pagkatapos ay lumipat silang dalawa sa bintana kung saan kailangan nilang tumalon muli.
Nag-alinlangan si Chen dahil sa takot kaya hinayla siya ni Liu Jing palapit at gumamit ng payong para tulungan silang makababa ng ligtas. Kapag nakarating na sila mas maraming robot ang lilito ngunit wala sa kanila ang nakakapansin at madaling inalis ng mga robot ang mga ito. Nagsimulang tumawa ang dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Liu Jing hayaan mong tretuhin kita balang araw. Sabihin mo kung kailan tayo magkikita. Binago ni Chen ang paksa na nagsasabing pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon at idinagdag mayroon akong trabaho. Nagpaalam siya at umalis. Medyo masama ang pakiramdam ni Liu Jing. Nilapitan siya ng kanyang mga kaibigan at tinanong sino ang kausap mo. Hindi mo iiwan ang iyong pagkain para sa sino mang lalaki. Hindi tumugon si Liu Jing. Samantala si Liu Jing ay nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit habang siya ay maglalakbay sa isang lugar. Habang nasa sasakyan nakatanggap siya ng tawag mula sa airline na nagpapaalam sa kanya ang iyong upuan ay na-upgrade sa unang klase. Natutuwa siya nang marinig ito. Pagkaupo niya sa unang klase nakita niyang pumasok si Chen na napakaganda. Nang makita siya nagulat si Liu Jing at tinanong ang kanyang assistant si Chen ba iyon. Sumagot ang assistant oo ngunit tumahimik at huwag sabihin kahit kanino. Sa sandaling iyon naalala ni Liu Jing na ang kanyang mga earplug ay kasama ng kanyang kaibigan. Pumunta siya upang kunin ang mga ito at nag-message sa kanya si Chen na nagsasabing naglalakbay ako sa labas ng lungsod. Paulit-ulit siyang binibigyang mensahe ni Liu Jing para kumpirmahin ngunit pinatay ni Chen ang kanyang mga notification. Nagsimulang maghinala si Liu Jing na si Chen at Little Box ay maaaring iisang tao. Isang anunsyo ang ginawa at si Liu Jing ay kailangang bumalik sa kanyang cabin. Habang paalis siya tinawag niya si Chen Little Box ngunit dahil sa anunsyo hindi siya narinig ni Chen. Umalis si Liu Jing habang nakatingin kay Chen at nakatingin din sa kanya si Chen. Iniisip ni Liu Jing sa kanyang sarili imposible para sa Chen at Little Box na iisang tao. Sa susunod na eksena dumating si Liu Jing sa kanyang hotel para sa kompetisyon ng data. Nagkataon na sa iisang hotel din tumutuloy si Chen para sa kanyang selebrasyon ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam nito. Maya-maya naglalakad sina Liu Jing at Zhao sa labas nang dumaan sila sa isang restaurant. Napansin ni Liu Jing ang isang cute na manika sa bintana ng tindahan at nagpa siya bibilhin ko ito para sa Little Box. Sa sandaling iyon iminumungkahi ni Zhao dapat mong kausapin ang ginang. Baka bibigyan kanya ng manika. Nilapitan ni Liu Jing ang babae at hiniling ang manika ngunit sa una ay tumanggi siya. Pagkatapos gumawa siya ng ilang cute na kalokohan na nagpapasaya sa babae at sinabi niya sige maaari mong makuha ang manika. Si Liu Jing ay naging napakasaya sa wakas ay nakuha ang manika para sa Little Box. Sa kabilang banda pumasok si Chen sa kanyang dressing room at nahanap ang isang babae na nagngangalang Xing na nagsasabing I'm so busy preparing for my play. Makikita sa kanilang pag-uusap na kilala na nila ang isa't isa. Pagkatapos ay pumunta si Chen para mag-perform. Kasabay nito si Binyu ay nasa audience at sinabi sa kanyang sarili she's really good as he starts like Xing. Sumama siya sa kanya sa entablado at nakikilahok sa kanyang pagganap na napansin ni Chen. Nang maglaon tinawagan ni Chen si Binyu ngunit nagsisinungaling siya sinabing nasa shoot pa ako at nagpapanggap na walang network. Gayunpaman sa parehong sandali nakita siya ni Chen na umalis sa venue na ikinahiya ni Binyu. Umalis si Chen nang walang sinasabi sa kanya. Sa susunod na eksena si Liu Jing ay nasa kanyang silid at nagpadala sa Little Box ng larawan ng manika. Nagtanong din si Liu Jing paano mo nagustuhan ang regalo ko. Nang makita ni Chen ang larawan tuwang-tuwa siya at ginawa niya itong wallpaper. Sa parehong oras si Liu Jing ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsasabing dumating na ang regalo isang limitadong edisyon na album ni Chen. Nagpapasalamat si Liu Jing sa kanyang regalo at binanggit mayroon na akong orihinal. Masayang masaya si Chen na malaman na si Liu Jing ay napakalaking tagahanga niya at mga ngiti. Nang maglaon tinawagan ni Liu Jing ang kanyang kaibigan at nagtanong sino ang may access sa limitadong edisyon na album ni Chen. Sagot ng kaibigan nito ay isang napakabihirang album hindi pa magagamit sa merkado. Available lang ito sa staff ni Chen o kay Chen mismo. Pinapataas nito ang hinala ni Liu Jing.
Sinuri niya ang schedule ni Chen at nalaman na ang little box ay nasa parehong lungsod ni Chen at pareho silang nandoon ngayon. Ito ang nakakagulat sa kanya. Nag-message siya sa little box at sinabing noong nasa Shanghai si Chen, nasa Shanghai ka. Ngayon nandito si Chen at ikaw din. May koneksyon ka ba kay Chen? Nagsisimula na akong magduda. Gayunpaman hindi pinansin ni Chen ang kanyang mga tanong, tumugon, magkita tayo sa laro sa lalong madaling panahon. May trabaho ako ngayon kaya aalis na ako, Palem. Lalo lamang nitong pinalalim ang mga hinala ni Liu Jing. Sa susunod na eksena pumunta si Liu Jing sa isang kafe para maglaro dahil hindi available ang kanyang computer at nagkataon pumunta rin si Chen sa parehong kafe para sa parehong dahilan. Umupo sila sa magkatapat na mesa. Pumasok sila sa laro kung saan sinabi ni Liu Jing, narito, kunin ang helmet na ito upang protektahan ang iyong sarili. Habang tumutugtog sila nagsimulang kumanta si Chen at nakikinig si Liu Jing sa kanyang kanta na nagsasabing ang galing mong kumanta. Naisip ni Chen sa kanyang sarili, ito ang aking orihinal na kanta, ngunit sinabi niya kay Liu Jing madalas kong sinasanay ang kantang ito. Kasabay nito binibigyan ng isang tao si Chen ng bote ng tubig at kasabay nito nakatanggap si Liu Jing ng mensahe mula sa staff na nagsasabing para sa iyo ang bote ng tubig na iyon. Sabi ni Chen, ang serbisyo sa aking kafe ay talagang maganda. Sagot ni Liu Jing, grabe talaga ang service ng kafe ko. Sa sandaling iyon pareho silang nakarinig ng isang lalaki na sumisigaw ng malakas at ang kanyang boses ay umabot sa parehong Chen at Liu Jing na nagpapaalam sa kanila na sila ay nasa iisang kafe. Pagkatapos nito nagsimulang hanapin ni Liu Jing si Chen ngunit nagtago siya. Nang lumingon si Liu Jing at tumingin, nagulat siya nang makitang tumatakbo si Chen kaya sinundan niya ito ngunit muli itong nakatakas. Tapos naisip ni Chen, bakit ko siya tinatakasan? Dapat makilala ko siya. Gayunpaman kapag tinitingnan niya ang kanyang mukha sa salamin sabi niya, hindi ako maganda ngayon kaya hindi ko siya makilala. Kaya umalis siya nang hindi nakikipagkita sa kanya at patuloy na hinahanap siya ni Liu Jing sa labas. Nang hindi mahanap ni Liu Jing si Chen, nagalit siya at umuwi. Kinabukasan nanalo sina Liu Jing at Zhao sa kanilang kompetisyon at sila ay kumukuha ng mga larawan ng magkasama, parehong napakasaya. Sa kabilang banda iniisip ni Chen na bumili ng regalo para kay Liu Jing. Nakikita niya ang isang napakagandang backpack sa laro ngunit pagkatapos maglaro ng ilang beses hindi pa rin siya nananalo. Suhestyon ng kanyang katulong, dapat bumili ka na lang. Kaya binibili niya ito. Pagkatapos nito nag-message siya kay Liu Jing at hiniling na maglaro siya kung saan pumayag siya. Pareho silang nag-online at binigay sa kanya ni Chen ang backpack. Sinabi ni Liu Jing, hindi mo nanalo ang backpack na ito, dapat na binili mo ito. Pumayag naman si Chen. Pagkatapos ay sinabi ni Liu Jing, maghintay, bibigyan kita ng isang regalo. At binigyan siya ng helmet. Gayunpaman sa sandaling ito dumating si Ding na nagsasabing, dumating ako upang kunin ang jacket na nakalimutan ko kagabi. Nang marinig ito nagalit si Liu Jing na pagtantong may kasamang iba si Chen kagabi. Nag-o-offline siya. Pagkaalis ni Ding nakita ni Chen na offline si Liu Jing. Nagtataka siya, bakit siya galit sa akin ngayon? Bakit hindi niya ako kinakausap? Then her assistant comes and shot the laptop which Chen says, I was still playing the game, bakit mo pinatay? Sa sandaling iyon bumalik si Liu Jing at tiningnan ang ginagawa ni Chen. Nang makita niyang offline si Chen nagalit siya pero nag-online ulit si Chen. Sa pagkakataong ito nakalimutan niyang gamitin ang kanyang voice changer at nagsasalita sa kanyang normal na boses kay Liu Jing. Nang marinig ni Liu Jing ang kanyang boses nagulat si Liu Jing dahil napagtanto niyang iisang tao sina Little Box at Chen. Natigilan siya nang marinig ang boses nito at pagkatapos ay nai-imagine niya ang sarili sa isang mundo kung saan nasa harap niya si Chen. Nai-imagine niya kung paano siya kinakausap ni Chen at napakasaya niya. Bigla siyang nawalan ng malay sa panaginip na ito. Pagkatapos nagsimula siyang makipag-usap kay Chen sa isang mapagmahal at napaka-cute na paraan. Napansin ito ni Chen na medyo kakaiba ngunit naramdaman niya na marahil ay hindi nagalit si Liu Jing sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya, maglalaro ka ba? Na sinasang ayunan ni Liu Jing. Pareho silang pumasok sa laro ngunit si Liu Jing ay hindi nakatutok sa laro. Pinapanood lang niya si Chen na dahilan ng paulit-ulit niyang pagkamatay sa laro.
Nakakaten si Chen dahil napakahusay na manlalaro ni Liu Jing ngunit patuloy na namamatay. Habang patuloy sila sa paglalaro umabot sila ng 4 AM at sabi ni Chen kailangan kong pumasok sa trabaho maglaro tayo mamaya. Tinanong siya ni Liu Jing sino ang kasama mo sa laro kagabi. Sagot ni Chen kaibigan ko siya. Hindi ko siya kayang tanggihan. I'm sorry hindi ako nakakapaglaro kahapon. Sabi ni Liu Jing okay lang. At umalis na si Chen. Pagkatapos nito pumunta sina Liu Jing at Zhao upang kumain kung saan naalala ni Liu Jing kung gaano siya naging bastos kay Chen at naging sobrang sama ng loob. Pagkatapos ay tinanong niya si Zhao kailan ang anibersaryo ng aming kolehiyo. Sagot ni Zhao sa Sabado. Pagkatapos ay nagtanong si Liu Jing sino ang kasama ni Kiki. Sabi ni Zhao kapag tinanggihan mo si Kiki sasama siya kay Ming. Dahil dito labis na ikinagagalit ni Liu Jing. Nang bumalik si Liu Jing sa kanyang kolehiyo pinuntahan niya si Ming. Nang malaman ni Ming na espesyal na darating si Liu Jing para salubungin siya pinuntahan din siya nito. Sinabi ni Liu Jing kay Ming pupunta ako sa anniversary function kasama si Kiki. Pero sabi ni Ming pinalampas mo na ang pagkakataon mo. Ngayon hindi na kita pakakawalan na ikinagalit ni Liu Jing. Sa susunod na eksena siya ay nasa kanyang silid nakatingin sa isang kahon na may labis na pagmamahal. Binuksan niya ang kahon at nakahanap ng muffler na binili ni Liu Jing para sa little box. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang magduda sa kanya ng husto nagtataka kung sino ang iniibig ni Liu Jing. Samantala ang mga paghahanda para sa pagdiriwang ay nangyayari at si Liu Jing ay nakatayo doon. Tinanong siya ni Ming anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang tauhan. Sagot ni Liu Jing nandito ako para makipagkita kay Kiki. Pagkatapos ay tinawag ni Kiki si Liu Jing sa kanya. Umupo silang tatlo at sinabi ni Kiki sa kanya gusto kong matutong maglaro ngunit wala akong mahanap na magtuturo sa akin. Tuturuan mo ba ako? Sumagot si Liu Jing mas mahusay ang laro ni Ming kaysa sa akin. Bakit hindi mo siya tanungin? Masaya si Kiki at tinanong si Ming tuturuan mo ba ako? Sabi ni Ming oo. Pagkatapos ay kinuha ni Ming ang kamay ni Liu Jing at inakay siya palayo sa mga banyo kung saan sila ay may pag-uusap na tila seryoso sa pagitan nila. Kasabay nito dumating si Chen sa kolehiyo at tuwang-tuwa ang lahat na makita siya. Pumunta siya sa kanyang dressing room at kinakabahang nagsimulang maghanda dahil ito ang unang pagkakataon na makikilala niya si Liu Jing. Pagkatapos maghanda lumabas siya sa entablado at nag-message si Liu Jing sa kanya na labis siyang ikinatuwa. Pagkatapos ay tinanong niya si Liu Jing nasaan ka? Sagot niya nakatayo ako sa main entrance gate. Pumunta siya doon kasama ang kanyang assistant ngunit nakita niyang hindi si Liu Jing kundi isa pang lalaki ang nakatayo doon. Pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng autograph. Si Liu Jing na nakatayo sa isang tabi ay pinapanood ang lahat ng ito at ngayon ang kanyang pagdududa ay naging napakalinaw na sina Chen at Little Box ay iisang tao. Pagkatapos nito pumasok si Chen sa loob para maghanda para sa kanyang pagtatanghal. Kasabay nito dumating si Ming at Kiki na may dalang mga regalo para kay Chen. Ngunit sa sandaling makita ni Ming si Liu Jing nagsimula siyang magpanggap na sumasakit ang tiyan na ikinagulat ni Kiki. Pagkatapos ay sinabi niya hindi ako makakapunta sa entablado at ibinigay ang kanyang manika kay Liu Jing at sinabing umakyat ka sa entablado sa aking lugar na sinang-ayunan ni Liu Jing. Pagkatapos nito kinuha ni Liu Jing ang manika tiningnan ito at naglakad patungo kay Chen kung saan nagkatitigan silang dalawa. Pagkatapos ay tinanong siya ni Chen ano ito? Sumagot si Liu Jing maaari mong ituring itong isang palumpon. Sa sandaling marinig ni Chen ang kanyang boses nagsimula siyang magduda na maaaring siya si Liu Jing. Ngunit pagkatapos ay dumating si Kiki at dinala si Liu Jing iniwan si Chen na litong-lito. Si Liu Jing gayunpaman ay pinapanood lamang si Chen habang kasama niya si Kiki. Sa sandaling umalis si Chen sinundan siya ni Liu Jing. Si Chen at ang kanyang katulong ay nakaupo sa kanilang silid nang sabihin ng katulong kay Chen ang cute ng lalaking dumating para bigyan ka ng manika. Sagot ni Chen oo napakagwapo niya. Tanong ng katulong nagka-crush ka na ba sa kanya? Sumagot si Chen hindi iyon ang kaso. At kahit na nagkaroon ako ng crush sa isang estudyante ano ang big deal? Kung tutuusin puro puso cute at malakas ang mga estudyante.
Si Liu Jing nakatayo sa labas ay narinig ang lahat ng ito at ngumiti. Tapos lumabas si Chen. Ngunit sa sandaling makita niya si Liu Jing sa labas na bigla siya dahil napagtanto niya na malamang na narinig ni Liu Jing ang kanyang pag-uusap. Paglabas ng assistant ngumiti siya. Sabi ni Chen, "Tara na. May trabaho tayo." Nang magsimula silang dalawa na umalis, tinawag ng isang batang babae si Liu Jing sa pangalan Herman, kaya napagtanto ni Chen na ito ang parehong taong nilalaro niya araw-araw. Habang lumilingon siya sa kanya, nadulas siya at nahuhulog. Si assistant at Liu Jing ay sumugod sa kanya at tinulungan siyang tumayo. Sobrang hiya ang nararamdaman ni Chen. Pareho silang nakatingin sa kanya. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, "Ayos lang ako," at mabilis na tumakbo palayo na pangiti si Liu Jing. Maya-maya nang buksan ni Chen ang kanyang laptop para maglaro, tinanong siya ng kanyang katulong, "Naglalaro ka rin ba ni Herman ngayon?" Sa sandaling iyon naalala ni Chen na si Liu Jing ay si Herman na nagpapakaba sa kanya. Sinabi niya sa kanya, "Hindi na ako gagawa ng live streaming," at umalis. Sa susunod na eksena, pagkaalis ni Ming, nag-message si Liu Jing kay Chen na sumagot, "Hindi maganda ang pakiramdam ko." Napagtanto ni Liu Jing na siya ay nagpapanggap at labis na kinakabahan. Sinasabi niya sa kanya, "Ayos lang. Maglalaro tayo bukas kapag bumuti na ang pakiramdam mo," at nagpaalam. Ang susunod na araw ay ang kaganapan ni Chen kung saan nagsimulang maghanda si Liu Jing. Binibigyan siya ng makeover ng kanyang mga kaibigan at kalaunan ay lumabas siya na nakasuot ng puting kamiseta na napaka-cute. Sinabihan siya ng mga kaibigan niya, "Bulaklak lang ang ibibigay mo kay Chen. Hindi na kailangang magbihis ng formal." Ngunit hindi niya pinapansin ang mga ito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang dalawang suit at nagtanong alin ang dapat kong isuot. Ngunit ang bawat isa ay nagbibigay ng iba't ibang mga sagot. Hidden messages. Chen asking, "Ano ang isusuot ko?" Sagot ni Chen, "I don't need to see you in anything special." Sumasagot siya sa pagsasabing, "I'll wear the white color." Sa kaganapan, kumukuha ng litrato si Chen kasama ang lahat ng dumating si Liu Jing at hiniling sa kanyang katulong na i-click ang larawan niya kasama si Chen. Sobrang kinakabahan si Chen. Ipinadala niya sa kanya ang larawan. Pagkatapos ay oras na para sa pagganap ni Chen. Siya ay gumaganap at si Liu Jing ay masayang pinapanood ito. Pagkatapos ng kanyang pagganap, umakyat si Liu Jing sa entablado at binigyan si Chen ng isang bouquet. Nang makita ito, kinabahan si Chen. Nang hawakan siya ni Liu Jing habang binibigay sa kanya ang bouquet, dumulas ito sa kanyang mga kamay at kinuha ito ni Liu Jing at ibinalik sa kanya. Sa susunod na eksena, nasa dressing room niya si Chen at tuwang-tuwa siyang nakatingin sa bouquet. Sa sandaling iyon, tinanong siya ng kanyang katulong, "Bakit mo inihulog ang palumpon doon?" Kinabahan si Chen at umalis. Paglabas niya ng banyo ay nakita niya doon si Liu Jing na lalong nagpakaba sa kanya, kaya mabilis siyang tumabi para magtago. Matapos makitang umalis na si Liu Jing, sinubukan niyang lumabas. Ngunit sa sandaling lumabas siya, tinawag siya ni Liu Jing na nagpatigil kay Chen. Pagkatapos ay lumapit si Liu Jing sa kanya at itinakip sa kanyang leeg ang muffler na dala niya para sa kanya na labis na ikinatuwa ni Chen. Sa susunod na eksena, pauwi na si Chen. Nakita nila si Xing sa kalye na maraming umiinom. Tinulungan siya ng dalawa. Napag-alaman na ilang taon na ang nakalipas noong magkasama sina Chen at Xing sa kolehiyo, sila ay matalik na magkaibigan. Sa oras na iyon, sisimulan na nila ang kanilang karera sa musika ng magkasama. Gayunpaman, niloko siya ng nobyo ni Xing at naghiwalay sila na naging dahilan upang isuko ni Xing ang lahat ng kanyang mga pangarap at maging isang alkoholiko. Galit pa rin si Chen sa lahat ng pangyayaring ito. Sa susunod na eksena, si Liu Jing ay nag-message kay Chen na maglaro, ngunit sinabi ni Chen sa kanya, "Mayroon akong pinsala sa aking mga kamay na dahilan kung bakit siya tinutokso ni Liu Jing." Nagsimulang magduda si Chen kung nalaman na ni Liu Jing ang katotohanan, ngunit hindi niya ito gaanong pinapansin. Sumunod, pagdating ni Ding sa bahay ni Binyu at pareho silang nasa elevator, nagpakita rin si Liu Jing. Umakyat silang tatlo sa taas. Sinabi ni Binyu kay Ding ang batang nakikipaglaro kay Chen ay si Liu Jing. Tinanong ni Ding si Binyu, "Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kanya?" Samantala, nag-message si Chen kay Liu Jing na nagtatanong, "Maglalaro ka ba?"
Pumayag si Liu Jing at pareho silang pumasok sa laro kung saan nakaramdam ng kaba si Chen na nakikipaglaro kay Liu Jing dahil alam niya kung sino talaga siya. Dinala siya ni Liu Jing sa isang lugar sa laro at pareho silang nakaupo nakatingin sa isa't isa. Sa sandaling iyon pakiramdam nila ay may nakatingin sa kanila at ito pala ay si Binyu na kasama rin sa laro. Nag-log off si Chen at tinanong ni Binyu si Liu Jing, gusto mo ba si Chen? Hindi siya pinansin ni Liu Jing at pumunta si Binyu sa bahay ni Chen kung saan pinag-uusapan niya si Liu Jing. Napagtanto ni Binyu na gusto rin ni Chen si Liu Jing kaya naman paulit-ulit siyang nagtatanong sa kanya. Sa sandaling iyon nakatanggap si Chen ng mensahe mula kay Xing at sinabi niya kay Binyu, kailangan mong pumunta ngayon. Sa sandaling gawin niya dumating si Xing. Pagkatapos umupo at nag-usap sina Chen at Xing kung saan sinabi ni Xing salamat kagabi. Chen tells her there's no need for such formalities, sit down. Gayunpaman nagpa siya si Xing na umalis. Paglabas niya nakita niyang naghihintay si Binyu sa kanya. Tanong ni Binyu, pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Wala akong kotse ngayon. Ayaw niyang pasakayin siya pero hindi rin siya tumatanggi. Mamaya dadalhin siya ng mga pulis. Inaresto siya ng mga pulis dahil tumawag siya ng taxi ngunit hindi sumakay ngunit sinabi niya sa kanila, ako ay isang artista. Nang marinig ito hindi na masyadong nagsampa ng kaso ang pulisya laban sa kanya. Sa labas pa lamang ng kanyang bahay nakasalubong niya si Liu Jing. Pinagtatawanan siya ni Liu Jing. Sabi ni Binyu, ngayong gabi pupunta si Chen sa bahay ko para sa hapunan. Kung patuloy mo akong pinagtatawanan sasabihin ko sa kanya ang lahat ng nakakahiyang kwento mo. Sa susunod na eksena nakatutok si Liu Jing sa kanyang tarangkahan naghihintay na dumating si Chen. Tumingin siya sa keyhole at nakita niya si Chen na paparating. Naisipan niyang lumabas ngunit napansin niyang nakatayo si Ding sa likuran ni Chen kaya nagpa siya siyang huwag lumabas. Sa bahay ni Binyu nagluluto si Ding at nang pumasok si Binyu nilagyan niya ng culantro ang pagkain na ikinagalit ni Ding. Ngunit inalis na ni Ding ang lahat ng culantro sa pagkain para kay Chen. Habang kumakain ang lahat ay may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Binyu at nakitang naroon si Liu Jing. Sabi niya, pumunta ako para kumuha ng suka. Nang pumasok si Liu Jing tumingin si Chen sa kanya at tumingin din si Liu Jing sa kanya. Pagpasok niya sa kusina tinanong ni Binyu si Chen, ano ang tingin mo kay Liu Jing? Gwapo ba siya? Chen impressed tumugon siya, ay isang batang lalaki lamang. Paano mo masasabi ang mga ganyang bagay tungkol sa kanya? Dahil dito ay nagalit si Liu Jing at galit siyang umalis. Maya-maya habang kumakain ang lahat may kumatok ulit sa pinto. Binuksan ito ni Binyu upang hanapin doon si Liu Jing. Sabi niya, gusto ko ng bawang. Pinapasok niya siya. Habang kinukuha ni Liu Jing ang bawang nakita niyang nililinis ni Ding ang kamay ni Chen na labis siyang ikinainggit. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghagis ng mga bagay sa refrigerator na napansin ng lahat. Napangiti si Chen dito. Pagkatapos kunin ang bawang galit na umalis si Liu Jing. Sa susunod na eksena lahat ay naglalaro ng baraha at may isa pang katok sa pinto. Napangiti si Chen dahil alam niyang si Liu Jing na naman ito. Binyu ang pinto at sinabi ni Liu Jing, kailangan kong kumuha ng panulat at pumasok. Hawak-hawak ni Ding ang kamay ni Chen at nagalit si Liu Jing nang makita iyon. Nang lumabas sina Chen at Ding kinausap ni Liu Jing si Chen at tumugon din ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Ding kay Liu Jing, umalis ka na. Habang papaalis ang dalawa narinig ni Liu Jing ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Chen kay Ding, hindi ko dinala ang kotse ko ngayon. Kaya alok ni Ding ihahatid na kita. Dahil dito galit na galit si Liu Jing. Nang pareho silang nakatayo sa labas nanlamig si Chen. Habang iniisip ni Ding na ibigay sa kanya ang kanyang jacket dumating si Liu Jing dahilan para mapahinto si Ding. Lumapit si Liu Jing kay Chen at isinuot sa kanya ang kanyang sweater na kangiting umalis. Ito ay nakakaramdam ng matinding selos kay Ding. Pag-uwi ni Chen nakakita siya ng bulaklak sa bulsa ng sweater, ang bulaklak na ibinigay ni Liu Jing sa kanya noong kolehiyo. Napangiti siya dito. Kinabukasan naglalaro sina Liu Jing at Binyu. Tinanong ni Liu Jing si Binyu gaano kalapit sina Ding at Chen. Sagot ni Binyu, matalik silang magkaibigan. Nakaramdam ng selos si Liu Jing. Maya-maya tinawagan ni Chen si Binyu at tinanong, nasaan ka?
Sagot ni Binyu, abala ako at nasa bahay. Pagkatapos ay nag-message si Chen kay Liu Jing, nagtatanong ano ang ginagawa mo. Sagot ni Liu Jing, nasa bahay ako. Nang marinig ito, mabilis na naghanda si Chen, kinuha ang sweater ni Liu Jing at pumunta sa kanyang bahay. Nang nasa labas siya ng bahay ni Binyu, binuksan ni Binyu ang pinto at nagtanong, anong ginagawa mo dito? Sagot ni Chen, dumating ako para ibalik ang sweater ni Liu Jing. Binigay niya sa akin kahapon. Dahil dito nagulat si Binyu at pinagtatawanan siya. Sagot ni Chen, wala lang, malamang fan ko siya at naisip ang humingi ng yakap pero hindi pwede. Pagkatapos ay lumingon siya at nakitang nakaupo doon si Liu Jing. Nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Chen at nagsimulang umalis, ngunit pinigilan siya ni Binyu at pinaupo. Napangiti si Liu Jing nang makita siya. Sinabi ni Chen, dapat na akong umalis ngayon at magsisimulang umalis pagkatapos ibigay ang sweater, ngunit sabi ni Liu Jing, maaari mong itago ang sweater at maaari kang magpasalamat sa akin sa isang yakap. Sagot ni Chen, nagbibiro lang ako at sobrang nahihiya. Sinubukan niyang umalis muli, ngunit sabi ni Liu Jing, hayaan mo akong ibaba ka sa ibaba. Sa pagpasok ng dalawa sa elevator, nagsimula itong mag-malfunction at pinoprotektahan ni Liu Jing si Chen, ngunit pagkatapos ay nabunyag na ang lahat ng ito ay nasa imahinasyon lamang ni Chen. Pagkatapos ay tumayo si Liu Jing sa harap ni Chen na ikinamulan niya. Biglang bumukas ang pinto at umalis si Chen. Pag-uwi ni Chen, hinihintay na siya ni Xing doon. Ipinaalam sa kanya ni Chen na ang laro na dapat nilang laruin ay naka-schedule na ngayon para sa susunod na linggo at kailangan nila ng isa pang manlalaro. Tanong ni Chen, maaari ba akong magrekomenda ng isang tao? At sabi ni Xing, oo. Kasabay nito nakatanggap si Liu Jing ng tawag na nag-aalok sa kanya ng pagkakataong makipaglaro kay Chen. Sabi ni Liu Jing, tatanungin ko ang isang taong espesyal bago ako tumugon. Nalilito si Chen. Pagkatapos ay nag-message si Liu Jing kay Chen na nagtatanong, maaari ba akong makipaglaro sa iyo? Sagot ni Chen, oo, may pagkakataon ka. Tanong ni Liu Jing, kung makipaglaro ako sa ibang babae, masama ba ang pakiramdam mo? Naguguluhan si Chen, nagtataka kung bakit ito tinatanong ni Liu Jing. Nang maglaon, nakilala ni Binyu si Liu Jing at nagtanong, bakit hindi mo tinanggap ang alok ni Chen? Sabi ni Liu Jing, gusto kong tanungin pa niya ako. Sagot ni Binyu, celebrity siya, bakit kanya tatanungin? Madali siyang nakahanap ng ibang manlalaro. Tanong ni Liu Jing, sino? Sagot ni Binyu, Ding. Nagalit si Liu Jing. Habang nag-uusap sina Ding at Chen, dumating si Xing at sinabi sa kanila handa na si Herman na maglaro. Masaya si Chen at sinabi kay Ding, nakuha namin si Herman, at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Kinabukasan dumating si Chen sa studio. Pagpasok niya sa gaming session, nalaman niyang maglalaro si Herman sa iisang kwarto kasama niya. Dahil dito ay labis siyang kinakabahan dahil ayaw niyang maglaro sa parehong silid ni Liu Jing at naging tense. Sa sandaling iyon dumating si Liu Jing at ipinakilala silang dalawa ng komentarista bago umalis. Pagkatapos ay nakipagkamay si Liu Jing kay Chen na lalong nagpakaba sa kanya at sabi niya, maglalaro kami ng maayos ng magkasama. Habang naglalaro ang dalawa, kinakabahan si Chen dahil first time niyang maglaro sa harap ng maraming tao. Gayunpaman binibigyan siya ni Liu Jing ng kumpiyansa at napakahusay nilang nilalaro ang laro na hinahangaan ang lahat sa kanilang chemistry. Iniisip ng lahat na magkasama silang naglalaro araw-araw. Sa panahon ng laro, kahanga-hangang inilabas ni Chen ang lahat ng mga robot at umuusad at parehong lamandi na napansin at hinahangaan ng lahat. Pagkatapos ng laro, ngumiti sila sa isa't isa. Sa sandaling iyon dumating ang komentarista at sinabi kay Liu Jing, kayong dalawa ay kumikilos tulad ng mga lovebird. Parehong tumayo at dumating ang manager at Xing. Ang manager ay labis na humanga at ang sabi, sa paraan ng paglalaro ninyong dalawa parang araw-araw kayong magkakasama. Gayunpaman parehong tinatanggihan ito at sinasabing hindi pa kami naglalaro ng magkasama. Pagkatapos tinawag ni Liu Jing si Chen na katatanda sa harap ng lahat, kaya nagtanong ang manager, magkakilala ba kayong dalawa? Sagot ni Chen, pareho kami ng college at nagkita kami nung college anniversary. Masaya ang manager at inanyayahan silang dalawa para sa hapunan kung saan sila ay sumang-ayon.
Samantala sobrang selos ang nararamdaman ni Ding habang pinapanood ang kanilang live stream dahil hindi niya gusto na si Chen ay nakikipaglaro sa ibang tao. Kapag nakaupo sila sa hapagkainan tinanong ni Liu Jing si Chen napakahusay mong naglaro ka na ba dati? Sagot ni Chen I don't have much time because of my schedule pero naglalaro ako minsan. Pagkatapos tinanong ni Chen ang manager sino ang hinihintay natin. Maya-maya lang dumating si Ding. Si Ding pala ang nagpakilala kay Chen sa kumpanya. Nang malaman ito ni Liu Jing medyo nagalit siya. Kinabukasan nag-uusap sina Chen Ding at ang manager. Pagkatapos dumating si Liu Jing at sinabi sa manager kapalit ng pakikipagtulungan ayoko ng anumang bayad iba ang gusto ko. Tanong ng manager ano? Sagot ni Liu Jing ang maliit na dragon na mayroon ka. Ang sabi ng manager mayroon kaming dragon na iyon sa simula ng laro ngunit tumigil sa pag-feature nito ngunit kung gusto mo ito maaari naming ibigay ito sa iyo. Sagot ni Liu Jing ayaw ko para sa sarili ko gusto ko para sa isang kaibigan ko na medyo noob. Kinakabahan si Chen. Tanong ng manager kung noob siya paano niya hahawakan ang dragon. Sagot ni Liu Jing araw-araw kaming naglalaro kaya nandoon ako para alagaan siya. Habang patuloy silang nag-uusap umalis si Chen at sinundan siya ni Liu Jing. Binigay niya ang jacket niya na ikinagulat naman ni Chen. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na lumabas at mag-usap kaya lumabas silang dalawa para mag-usap. Kinabahan si Chen kaya sinabi sa kanya ni Liu Jing na ando ang iyong button na ikinagulat ni Chen. He then buttones it up for her while Chen looked at him and Ding watched from a distance feeling upset. Pagpasok ni Chen sa loob inalok siya ni Ding ng kanyang jacket na isusuot. Pagkatapos ng hapunan habang umaalis ang lahat pumunta si Liu Jing kay Chen at nagtanong ihahatid mo ba ako sa aking lugar? Tanong ni Chen kailangan mo bang pumunta sa tabi ni Binyu? At kinumpirma niya kaya pumayag siyang ihulog siya. Nang makita silang umalis na magkasama si Ding ay nagseselos. Sa kotse sinabihan ni Chen si Liu Jing na isuot ang kanyang seatbelt ngunit sabi niya hindi ko alam kung paano maglagay ng seatbelt. Naiintindihan ni Chen at lumapit siya para tulungan siyang isuot ito. Maya-maya nasa bahay si Chen nakatingin sa maliit na dragon at nakakaramdam ng saya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Liu Jing na samahan siya sa laro. Habang pareho silang naglalaro nakaupo sa ibang universo tinanong ni Chen si Liu Jing may gusto ka bang ibigay sa akin? Tinanggihan niya ito at sinimulan siyang asarin dahilan para sabihin niyang aalis na ako ngunit pinigilan niya ito at dinala ang isang dragon sa kanyang harapan na napaka-cute. Si Chen ay naging napakasaya nang makita ang dragon at nakitang napakaganda nito. Nakangiti si Liu Jing habang pinapanood ang reaksyon nito. Pagkatapos lumapit si Liu Jing sa kanya na nagpakaba kay Chen. Sinubukan niyang umalis ngunit hinawakan ni Liu Jing ang kanyang kamay at pinigilan siya nagtanong hanggang kailan ka magpapanggap. Pagkatapos ay tinawag niya itong senior na labis na ikinagulat niya kaya na-unplug niya ang kanyang computer at natarante siya. Pagkatapos umalis si Liu Jing sa kanyang bahay at tinanong si Binyu ano ang address ni Chen. Matapos ibigay sa kanya ni Binyu ang address tumakbo siya papunta sa kanyang lugar. Nakaupo si Chen sa bahay nang tumunog ang doorbell. Lumabas siya at nakita niya ang isang cute na robot na may hawak na bulaklak. Nang makita niya ito napagtanto niya kung sino ang nagpadala ng bulaklak at sinimulan niyang isara ang gate. Ngunit sa sandaling iyon dumating si Liu Jing. Nang makita niya si Liu Jing natakot siya at sinabi ni Liu Jing hanggang kailan ka magpapanggap. Sagot niya hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sabi ni Liu Jing alam ko ang lahat kaya kinakabahan si Chen at nagtanong siya kailan mo nalaman. Bago makapagsalita si Liu Jing ng anuman pinigilan niya ito at sinabing hindi huwag mong sabihin sa akin. Sabi ni Liu Jing gusto kitang makilala muli dahil noong nalaman kong ikaw pala ang maliit na kahon natuwa ako. Napangiti ito kay Chen tapos sabi niya pupunta na ako. Tiningnan siya ni Chen na umalis at ngumiti. Nakangiti din ito sa kanya habang umaalis. Sinabihan siya ni Chen teka ibababa na kita. Kapag pinupuntahan niya itong ihulog napansin niya kung gaano ito kalamag. Kaya hiniling niya sa kanya na maghintay doon habang siya ay umakyat sa itaas at dinadala siya ng isang cute na orange na scarf. Bumaba siya at itinali ito sa kanya gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahil dito napakasaya ni Liu Jing at masaya siyang umalis.
Pinapanood siya ni Ding na umalis at nabalisa. Nang makarating si Liu Jing sa bahay, hinihintay siya ni Binyu. Nang malaman ni Binyu na si Chen ang nagbigay ng scarf kay Liu Jing, laking gulat niya dahil napagtanto niyang mahal ni Liu Jing si Chen. Isang gabi nasa bahay si Chen nang makatanggap siya ng tawag mula kay Liu Jing. Kinakabahan niyang sinagot ang tawag at hindi nagtagal ay masaya silang nag-uusap, buong magdamag na napakasarap ng pakiramdam sa isa't isa. Kinabukasan nasa kolehiyo si Liu Jing at naglalaro ng basketball. Pagkatapos nag-message siya kay Chen pero hindi agad ito nagre-reply. Maya-maya nag-message sa kanya si Chen na nagsasabing nanunood ako ng sine at pinupuri ang isang artista. Ito ay nagpagalit kay Liu Jing. Kaya tinawagan niya siya at sinabing hindi ko iyon nagustuhan. Napangiti si Chen dahil nakita niyang napaka-cute ng selos ni Liu Jing. Pagkatapos ay sinabi ni Liu Jing, sinabi ko sa iyo na ihahatid kita sa labas kaya nakatayo ako sa ibaba ng iyong bahay. Kinabahan si Chen dahil magkikita sana sila kinabukasan, ngunit dumating si Liu Jing para sunduin siya ngayon. Nagsimula siyang maghanda ng mabilis, ngunit sabi ni Liu Jing, nagbibiro lang ako. Nagalit si Chen sa kanya at ngumiti si Liu Jing habang umaalis. Kinabukasan naghanda sina Liu Jing at Chen na makipagkita sa isa't isa at tuwang-tuwa sila. Nang dumating si Liu Jing sa labas ng bahay ni Chen, umuulan ng nyebe. He messages Chen saying, I'm really excited to meet you. Ngumiti din si Chen. Pagkatapos pumunta silang dalawa sa mall kung saan siya dinadala ni Liu Jing para sa snow skating. Pero sabi niya, hindi ako marunong mag-skate. Sabi ni Chen, hindi rin ako marunong mag-skate. Pareho silang nakaramdam ng kaba, ngunit sa sandaling magsimula na sila, si Chen ay nag-skating ng napakaganda na ikinagulat ni Liu Jing. Pagkatapos ay pumunta si Liu Jing sa kanya, halos mabangga siya at magkayakap sila sa isa't isa. Masayang masaya ang nararamdaman nilang dalawa at nag-e-enjoy sa moment na magkasama. Pagkatapos ay nagpatuloy si Chen sa skating at si Liu Jing ay bumalik sa kanya. Kinakabahan siya sa pag-aakalang maaaring mahulog muli si Liu Jing sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay nakontrol ni Liu Jing ang kanyang sarili. Napagtanto ni Chen na talagang marunong mag-skate si Liu Jing. Nagpapanggap lang siya kanina. Sa kabilang banda pumunta si Ding sa bahay ni Binyu at niyaya rin si Chen. Gayunpaman hindi tumitingin si Chen sa kanyang telepono dahil ibababa niya si Liu Jing. Pagdating niya, tinawag siya ni Liu Jing sa pangalan. Sa sandaling iyon nagsimulang bumahing si Liu Jing. Suhestyon ni Chen, dapat tayong pumunta sa ospital. Tumanggi si Liu Jing, sinabing baka may makakilala sa iyo. Dumating si Chen para ihatid siya at ayaw ni Liu Jing na umalis siya. Kaya lalo siyang nagkukunwaring nagkakasakit. Tanong ni Chen, ano ang dapat kong gawin para sa iyo? Sabi ni Liu Jing, gawan mo ako ng ginger tea. Gayunpaman walang luya sa kanyang bahay. Kaya pumunta si Chen sa bahay ni Binyu para kunin ito. Sinagot ni Ding ang pinto. At kapag nalaman niyang si Chen ay ginugugol ang lahat ng kanyang oras kay Liu Jing, siya ay nagalit. Sinubukan ni Chen na gumawa ng tsaa ng luya, ngunit siya ay kaila hilakbot sa pagluluto. Kaya gumawa si Ding ng tsaa para sa kanya at dinala ito sa bahay ni Liu Jing. Nagulat si Liu Jing nang makita si Ding. Dumating din doon si Chen. Sinabi ni Ding kay Chen, ngayon hayaan na nating magpahinga si Liu Jing at aalis na tayo. Pumayag naman si Chen. Ngunit bago umalis si Liu Jing ay nagkunwaring lalong nagkasakit. Chen, nag-aalala, sabi ni Ding, sige na, mananatili ako dito at aalagaan si Liu Jing. Nagalit si Ding. Sa susunod na eksena si Chen ay nasa bahay ni Liu Jing at may nakalagay na kahon doon. Nalaman ni Chen na kaarawan ni Liu Jing. Pareho silang masaya sa isa't isa. Pagkatapos umuwi si Chen at inalala ang buong araw na kasama niya si Liu Jing. Nakatulog siyang hawak ang kanyang scarf. Sa kabilang banda naalala rin ni Liu Jing si Chen at nakatulog siya sa kanyang scarf. Kinabukasan pumunta si Chen sa recording company kung saan naroon din si Liu Jing. Iniisip ni Chen, pumunta si Liu Jing dito para makipagkita sa akin. Siya ay napakasaya. Napangiti si Liu Jing nang makita siya. Ngunit nang umakyat si Chen, nalaman niyang naroon talaga si Liu Jing para ayusin ang isang teknikal na problema. Nakaramdam ng hiya si Chen at naiinis. Dumating din si Ding dahil iisang ad daw ang gagawin nila ni Chen.
Sinimulan nila ang pagbabasa ng script ngunit si Liu Jing ay nasa katabing silid. Ang atensyon ni Chen ay ganap kay Liu Jing hindi sa pagbabasa ng script. Pareho silang nakangiti sa isa't isa ngunit hindi maganda ang pag-record ng boses. Pagkatapos si Chen ay nagsimulang makaramdam ng hindi maganda at ang kanyang lalamunan ay nagiging napakasakit. Dinala siya ni Ding sa ospital at nag-alala si Liu Jing nang makita ito. Sinusundan niya si Chen pero pagdating niya nakarating na si Chen sa ospital. Tinawagan siya ni Liu Jing at sinabi ni Chen sa kanya may problema ako sa lalamunan ko at pupunta ako sa ospital. Sabi ni Liu Jing bigyan mo ako ng update sa lalong madaling panahon. Sa bahay labis na nag-aalala si Liu Jing dahil wala siyang natatanggap na anumang mensahe mula kay Chen. Sa ospital nalaman ni Chen na may problema sa kanyang vocal cords at kailangan ng operasyon. Nang marinig ito nalungkot si Chen dahil iniisip niya baka hindi na pareho ang boses ko pagkatapos ng operasyon at maaaring masira ang career ko. Sinubukan ng manager at assistant na ipaliwanag sa kanya surgery is the best option pero tumanggi si Chen at mas lalo siyang nagalit. Sa kabilang panig paulit-ulit na nagmemensahe si Liu Jing kay Chen ngunit hindi siya tumutugon. Tinawag ni Chen ang kanyang mga magulang at inimbitahan sila sa kanyang pribadong konsyerto ngunit wala sa kanila ang available o gustong pumunta. Sa huli tinawagan niya si Liu Jing. Agad niyang sinagot ang tawag niya sinabing nag-alala ako ng husto sa iyo. Chen asks him pupunta ka ba sa private concert ko? Agad namang pumayag si Liu Jing at ipinadala niya sa kanya ang address. Nagsimula nang maghanda si Chen. Dumating si Liu Jing sa hotel kung saan siya inimbitahan ni Chen. Napansin ni Liu Jing na medyo kakaiba ang boses ni Chen ngayon ngunit sabi ni Chen walang dapat ipag-alala. Pagkatapos pinaupo niya si Liu Jing at pinapatugtog ang lahat ng kanta niya para sa kanya. Nagpe-concert siya para sa kanya. Tuwang-tuwa si Liu Jing na makita ito. Nang maglaon tinanong siya ni Chen aling espesyal na kanta ang dapat kong kantahin para sa iyo. Sabi ni Liu Jing gusto ko lahat ng kanta mo. Isa-isang kinakanta ni Chen ang lahat ng kanta at tuwang-tuwa si Liu Jing. Pagkaraan ng ilang sandali kumakanta si Liu Jing para sa kanya. Nagsimulang umiyak si Chen habang nakikinig sa kanyang kanta. Lumapit si Liu Jing sa kanya at nagtanong ano ang nangyari. Kinuwento sa kanya ni Chen ang lahat habang umiiyak. Nag-aalala si Liu Jing para sa kanya. Niyakap siya ni Chen at lalo pang umiyak. Inaalo siya ni Liu Jing at sinabing gagaling ka. Sa susunod na eksena nasa labas ng bahay ni Chen si Binyu nang dumating sina Liu Jing at Chen. Nang makita silang nag-uusap nagalit si Binyu. Sinabi niya kay Liu Jing hayaan mong magpahinga si Chen at magalit sa kanya. Nang makitang galit si Binyu sinabi ni Chen uuwi ako at magpapahinga at sasabihin ko kay Liu Jing na umuwi na rin. Pagkaalis ni Liu Jing tinanong ni Binyu si Chen okay ka lang ba? Sagot ni Chen ayos lang ako pagod lang. Sinabi ni Binyu sa kanyang yuno ko umuwi ka na at magpahinga. Huwag kang mag-alala sa boses mo gagaling ka. Nagpasalamat si Chen at umalis. Kinabukasan ang kanyang katulong ay nagtanong kailan mo kailangan ang operasyon. Sabi ni Chen hindi ako magpapa-opera. Susubukan kong gamutin. Kung ito ay gumagana mabuti. Kung hindi. Sa kabilang banda naghahanda si Liu Jing ng iba't ibang pagkain para kay Chen na nakita niya sa internet na mabuti para sa kalusugan nito. Dahil hindi siya marunong magluto tinulungan siya ng kanyang lola at lolo. Masaya sila para sa kanya dahil sa wakas ay may girlfriend na siya. Habang kumakain si Chen tumunog ang doorbell. Sinabi ni Chen sa kanyang katulong tingnan mo. Tumingin siya at nakita niya si Liu Jing doon. Pareho silang nabigla. Sinabi ni Chen sa kanyang katulong dapat kang umalis. Mabilis siyang nag-impake at umalis. Pagkatapos kinuha ni Liu Jing ang sopas na ginawa niya para kay Chen at pinainom ito. Ininom ni Chen ang sopas at nakitang napakasarap nito. Nagpasalamat siya kay Liu Jing. Pagkatapos ay napansin ni Chen ang isang hiwa sa kamay ni Liu Jing. Nag-alala siya at mabilis na nilagyan ng damit ang sugat. Pinagmamasdan siya ni Liu Jing at sinabing huwag bihisan ang mga sugat ng iba. Ginagawa mo ito sa isang nakakatawang paraan. Nagagalit si Chen. Ngunit walang pakialam si Liu Jing. Ngunit nagkunwari si Liu Jing na masakit ang kanyang kamay.
Lalong nag-alala si Chen ngunit ngumiti si Lu Jing. Pagkatapos lumapit si Lu Jing kay Chen at natarante siya nagtatanong ano ang nangyari. Sinabi ni Lu Jing kung papayagan mo maaari ko bang makita ang iyong bahay. Pumayag naman si Chen. Nakangiti si Lu Jing habang nililibot nila ang paligid ng bahay. Maya-maya lang tumunog ang telepono ni Chen at ito ay isang tawag mula kay Binyu. Tumabi siya para sagutin ang tawag kung saan sinabi ni Binyu sa kanya kailangan mong pumunta sa ospital ng mabilis o maaaring magkaroon ng problema. Ngunit hindi pa handa si Chen na pumunta sa ospital. Kinumbinsi siya ni Binyu sa pagsasabing mayroon akong doktor ng pamilya na tutulong sa iyo. Pagkatapos ng tawag bumalik si Chen kay Lu Jing at napansin niya ang lahat. Tapos pareho silang tumingin sa violin collection ni Chen. Sabi ni Lu Jing marunong din akong tumugtog ng violin. Hiniling sa kanya ni Chen na tumugtog ng violin ngunit ang sabi niya magbiyolan lamang ako kung ipinangako mo sa akin na gagawin mo ang hinihiling ko. Pumayag naman si Chen. Si Lu Jing ay tumutugtog ng violin at si Chen ay tumutugtog ng piano kasama niya. Nagbabahagi sila ng isang napakagandang musical moment. Sabi ni Lu Jing kaya kung patugtugin ang lahat ng kanta mo sa violin. Ngumiti si Chen. Naalala ni Lu Jing ang isang insidente mula sa kolehiyo at sinabi niya minsan din akong gumanap sa kolehiyo. Chen nagulat sabi narinig ko ang tungkol dito ngunit hindi ko alam na ikaw iyon. Tapos sabi ni Lu Jing ngayon ko na pong humingi ng pangako. Pumayag naman si Chen. Hiniling ni Lu Jing sa kanya na pumunta sa ospital at magpa-opera ngunit tumanggi si Chen. Paliwanag ni Lu Jing kahit na maoperahan ka magbabago ang boses mo at kung hindi mo makuha ito mahalaga pa rin ang iyong kalusugan. Kailangan mong pangalagaan ang iyong kalusugan. Nag-isip sandali si Chen at pagkatapos ay tinawagan si Binyu at sinabing handa na ako para sa operasyon. Naghahanda si Chen para pumunta sa ospital at nag-message kay Lu Jing. Sinabi sa kanya ni Lu Jing panatilihin siyang updated. Sa ospital sinuri ng doktor si Chen at sinabing hindi naman ganoon kalubha ang kalagayan mo. Hindi kailangan ng operasyon paggamot lamang at magiging maayos ka. Masaya si Chen at niyakap si Binyu para magpasalamat. Nagulat din si Binyu. Sabi ni Chen sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Nang maglaon nakatanggap si Lu Jing ng mensahe mula kay Chen na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya. Si Lu Jing nag-aalala ay pinuntahan siya ngunit si Chen ay wala kahit saan. Sa sandaling iyon tinakpan ni Chen ang mga mata ni Lu Jing mula sa likuran. Nagulat si Lu Jing at nagtanong ano ang nangyari. Pabirong sabi ni Chen baka kailanganin kong magpa-opera. Nate 10 si Lu Jing pero ngumiti si Chen at sinabing nagbibiro lang ako. Pagkatapos umupo sila at I enjoy ang tanawin. Sa sandaling iyon direktang nagtanong si Lu Jing maaari ba kitang maging boyfriend. Nakangiting sabi ni Chen depende yan sa performance mo. Tanong ni Lu Jing pwede ba? Iniisip ni Chen na hahalikan siya at mabilis na tumayo ngunit sabi ni Lu Jing sasabihin ko lang na ihahatid na kita pa uwi. Inis na inis si Chen naglakad palayo. Pinuntahan ni Lu Jing si Chen pa uwi. Nagpasalamat si Chen sa kanya at sinabing sinuportahan mo ako kaya napagpasyahan kong mamuhay ako sa aking paraan. Gagawin ko rin ang aking mga desisyon sa karera sa musika ng mag-isa. Ipinagmamalaki siya ni Lu Jing at naging kumpiyansa si Chen sa kanyang pagpaplano sa hinaharap. Tinanong siya ni Lu Jing bahagi rin ba ako ng iyong pagpaplano sa hinaharap. Ngumiti lang si Chen ibig sabihin nasa future niya si Lu Jing. Pagkatapos umalis si Chen at pinanood siya ni Lu Jing na umalis nakangiti. Kapag pauwi na si Lu Jing pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya ngunit sa totoo lang hindi ito iba ikaw iyon. Sa susunod na eksena nanunood ng TV si Chen kung saan ipinapalabas ang balita tungkol sa Journey of Music competition. Pakiramdam ni Chen ay nakikilahok dito. Pumunta si Chen sa studio ng Journey of Music at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makilahok ngunit sinabi sa kanya ng manager iba ang estilo mo sa pagkanta. Gayunpaman determinado si Chen na lumahok sa kompetisyon. Sa kabilang banda pakiramdam ni Lu Jing ay parang may sumusunod sa kanya ngunit walang tao doon. Naghahanda si Chen para sa kanyang kompetisyon at nalaman na nakikilahok din si Duyu. Medyo nalilito siya ngunit plano pa rin niyang makilahok.
Nagbasa si Lu Jing ng isang artikulo ng balita tungkol sa kontrobersya sa pagitan ni Chen at Duyu. Tinawag niya si Chen at niyaya siyang magkita. Sinalubong siya ni Chen at sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Sabi ni Lu Jing, nabasa ko ang tungkol sa inyo ni Duyu sa balita at masama ang pakiramdam ko. Sagot ni Chen, chismis lahat. Kung bibigyan natin ng pansin ang mga kontrobersyang ito, lalo lang itong lalala. Ang hindi pagpansin sa kanila ay ang pinakamahusay. Sabi ni Lu Jing, mas kamangha-mangha ka pa sa inaakala ko. Ngumiti si Chen. Noon lang nakatanggap si Chen ng tawag mula kay Ding na nagsasabing may nagbabantay sa iyo. Tanong ni Chen kay Lu Jing magmadali. Biglang may nagpa-picture kay Chen. Pinigilan siya ni Lu Jing, kinuha ang kanyang camera, inalis ang SD card, binigyan siya ng pera at pinaalis siya. Sinabi ni Ding kay Chen, dapat kang mag-ingat at maaaring sanhi ito ni Duyu. Nagalit si Chen at nagsimulang hindi pinansin si Lu Jing. Tinatawagan siya ni Lu Jing ngunit hindi niya sinasagot ang tawag. Sa labas ng bahay ni Binyu, tinanong siya ng mga reporter tungkol kay Chen at sa kanilang relasyon. Tinawagan ni Binyu si Chen para sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang problema at humingi siya ng tawad at sinabing malulutas namin ang problema ng mabilis. Ang koponan ni Chen ay naglabas ng isang artikulo na nagel ilinaw hindi siya nakikipag-ugnayan sa sinuman. Binasa ito ni Lu Jing at tinawagan si Chen ngunit nagalit siya at hindi sinasagot ang telepono. Kinabukasan tinawagan muli ni Lu Jing si Chen at sinubukang alisin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ngunit hindi sumasagot si Chen. Nang makita ito, nagalit si Lu Jing. On the other side, kasama ni Chen si Ding na ang daming problemang nangyayari dahil sa akin. Pero sabi ni Ding, hindi mo kasalanan. Noon lang dumating si Binyu at sinabi ngayon lahat ng tao sa kalye ay nakatingin sa akin ng kakaiba. Hindi pa ako nakakakuha ng ganitong pansin. Humihingi din ng tawad si Chen sa kanya pero sabi ni Binyu, nag-e-enjoy talaga ako. Pansamantala paulit-ulit na tinatawag ni Lu Jing si Chen ngunit hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Sa huli pinatay niya ang kanyang telepono. Pagkatapos ay tinawagan ni Lu Jing si Binyu para magtanong tungkol kay Chen. Sabi ni Binyu, bakit hindi mo siya kausapin ng diretso? Sumagot si Lu Jing, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Nang subukang ibigay ni Binyu ang telepono kay Chen, tumayo siya at umalis. Sinabi ni Binyu kay Lu Jing, baka ayaw niyang makipag-usap sa iyo at ibinaba ang telepono. Naghihintay si Lu Jing ng tawag ni Chen sa buong gabi ngunit hindi siya tumatawag. Kinaumagahan ng magising si Chen, nalaman niyang isa na namang kontrobersya ang naganap. Nag-viral ang mga larawan niya kasama si Ding at iniisip ng lahat na may relasyon sila. Nagalit si Chen. Samantala ang mga kaibigan ni Lu Jing ay nagsasalita tungkol sa parehong kontrobersya at ipinaalam sa kanya ang tungkol dito. Si Lu Jing galit, umalis at dumiretso sa bahay ni Chen ngunit walang tao sa bahay. Sa sandaling ito, si Lu Jing ay nakatanggap ng tawag mula kay Binyu na nagsabi sa kanya si Ding at Chen ay malapit nang ipahayag ang kanilang relasyon. Si Lu Jing ay nabalisa at dumating sa lugar ng press conference. Hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Nang may dumating na sasakyan at kinausap ng mga gwardya ang taong nasa sasakyan, tumawid si Lu Jing sa hangganan at pumasok. Sa loob nakita niyang magkasama sina Chen at Ding. Pagpasok ni Chen at Ding, sabi ni Chen kay Ding, hindi tama ang pakiramdam ko sa lahat ng ito. Sagot ni Ding, ngayon ay kailangan nating sabihin sa lahat na tayo ay nasa isang tunay na relasyon upang ang iyong reputasyon ay hindi na masira. Pero hindi pumayag si Chen. Nagalit si Ding at sinubukang magpaliwanag sa kanya. Sa sandaling iyon dumating si Lu Jing at nagalit kay Ding. Hinawakan niya ang kamay ni Chen at dinala sa labas. Pagkalabas tinanong ni Chen si Lu Jing, bakit ka nandito? Anong problema? Sabi ni Lu Jing, ayaw mo ba talagang makasama ako? Sagot ni Chen, pinag-isipan ko na at ayokong i-drag ka sa gulo ko. Ikaw ay isang mag-aaral at dapat kang tumuon sa iyong buhay. Si Lu Jing emosyonal, hinahalikan si Chen. Naguguluhan si Chen ngunit sabi ni Lu Jing, nagturo ako sa aking unibersidad, kumuha ng mga scholarship at may gagawin akong malaki para sa aking bansa. Hindi pa ba ako sapat sayo? Nanatiling tahimik si Chen. Si Lu Jing nagalit ay nagsabi, sa tingin mo ba wala tayong hinaharap na magkasama?
Si Chen umiiyak pumunta sa kanya at niyakap siya at naging masaya si Lu Jing. Sa kabilang banda sa press conference paglilinaw ni Ding Peke ang kontrobersya. Si Chen ay isang napakabuting babae at lahat ay nagulat. Pinuntahan ni Lu Jing si Chen sa kanyang bahay. Nang magsimulang pumasok si Chen pinigilan siya ni Lu Jing at siya mismo ang pumasok sa bahay. Naguguluhan si Chen. Maya-maya lang namatay ang mga ilaw. Sa dilim nilapitan ni Lu Jing si Chen at muling hinalikan. Sa sandaling iyon muling bumukas ang mga ilaw. Tumingin si Chen kay Lu Jing at ngumiti. Kinaumagahan pareho silang nasa masayang kalagayan. Masayang pumunta si Chen sa kanyang katulong na nagtatanong bakit mukhang masaya ka ngayon. Samantala naghahanda na si Lu Jing at tinutokso siya ng kanyang mga kaibigan. Sa wakas sinabi ni Lu Jing sa kanila mayroon akong kasintahan. Nagulat ang lahat dahil hindi sila makapaniwala na maaaring magkaroon ng kasintahan si Lu Jing. Sa kabilang banda kapag pumunta si Chen sa studio nakilala niya si Duyu. Sabi ni Duyu masama ang loob ko para sa iyo dahil ang huling pwesto ay ibinigay na sa akin at baka hindi ka nakakuha ng pwesto. Pero sagot ni Chen hindi mo kailangang mag-alala dahil nakakuha din ako ng pwesto at ngayon ay pareho na tayong kalaban. Pagkasabi nito umalis si Chen at nagalit si Duyu. Sa susunod na eksena tinawagan ni Lu Jing si Chen at sinabi ni Chen sa kanya pupunta ako sa bahay ni Binyu para maghapunan ngayong gabi. Sabi ni Lu Jing saka tayo magkita doon. Dumating si Lu Jing sa bahay ni Binyu na may dalang mga grocery. Nagulat si Binyu na hindi sinabi ni Chen sa kanya ang tungkol kay Lu Jing. Pareho silang nagsimulang maghanda para sa hapunan. Nagpadala si Binyu kay Chen ng ilang mga larawan ngunit hindi siya tumugon. Maya-maya dumating si Chen at kinausap si Binyu. Nang malaman ni Chen na nandoon na si Lu Jing sabi niya hindi mo sinabi sa akin na nandito siya at tinulak si Binyu bago pumasok sa loob na iwan si Binyu na nalilito. Sa hapunan tinanong ni Binyu si Chen ano ang nangyayari sa inyo ni Lu Jing. Sa wakas sinabi ni Chen at Lu Jing kay Binyu kami ay mag-asawa. Si Binyu gulat na gulat ay nagsabi hindi ako makapaniwala dito at sa galit ay pinalayas sila ng bahay. Pagkatapos lumabas sabi ni Lu Jing manood tayo ng sine. Nagiba sila ng kaunti at nakarating sa sinehan. Habang si Chen ay nag-e-enjoy sa pelikula si Lu Jing ay pinapanood lang siya kaya nasabi ni Chen tumigil sa pagtitig sa akin na nakakaramdam ng hiya at saya. Nang maglaon pinag-usapan ni Chen at Lu Jing ang mga regalo sa Pasko. Sinabi ni Lu Jing kay Chen kapag libre ka sa birthday party ni Ding tawagan mo ako at magsasama tayo. Pumayag naman si Chen. Sa araw ng birthday party nakarating si Chen sa bahay ni Ding ngunit walang tao. Sabi ni Ding late na ang iba at sabay silang naghahapunan. Pagkatapos ng hapunan nag-propose si Ding kay Chen ngunit tumanggi siya at sinabing may gusto akong iba. Hinihintay ni Lu Jing si Chen nang sa wakas ay dumating na siya. Binigyan siya ni Lu Jing ng regalo sa Pasko na nagsasabing ito ay para sa iyo. Ito ay isang espesyal na manika. Si Chen tuwang-tuwa sabi napaka-cute nito at hinalikan si Lu Jing. Kinabukasan tinutokso siya ng mga kaibigan ni Lu Jing sinasabing may girlfriend ka. Pinaparamdam sa kanya ang kaba. Kinabukasan naghahanda si Chen at nagte-text kay Lu Jing. Sabi ni Lu Jing good luck sa kompetisyon. Sa entablado si Duyu ay gumaganap ng kanyang pyesa na lubhang kahanga-hanga na medyo kinakabahan si Chen. Kapag si Chen na ang mag-perform napakagaling niyang kumanta pero sa pagkakataong iyon nawalan ng kuryente na ikinagulat ng lahat. Pero patuloy pa rin siya sa pagtugtog ng gitara. Nang muling bumukas ang mga ilaw ipinagpatuloy ni Chen ang kanyang kanta na pinahanga ang lahat at nanalo siya. Kinabukasan dinala ni Chen si Xing sa bahay ni Binyu. Sa kabilang panig sina Lu Jing at Ding ay nagkikita sa labas ng bahay ni Binyu at nakaramdam ng awkward na makita ang isa't isa. Pagkatapos ay dumating si Chen upang buksan ang gate at nang makita silang magkasama sinabing kinakabahan pumasok at pinapasok sila sa loob. Dahil hindi kilala ni Chen si Lu Jing nagtanong siya sino ito. Ipinakilala ni Chen si Lu Jing bilang kanyang kasintahan sa harap ng lahat. Tuwang-tuwa si Lu Jing. Sa sesyon ng paglalaro sa gabi nasa sabik ang pinsan ni Lu Jing na makita si Chen. Nag-enjoy ang lahat at pagkatapos ay dumating si Binyu. Naging malapit sina Lu Jing at Chen na ikinairita ni Binyu.
Sabi niya sa totoong mundo ayos lang pero pagselusan tayo kahit sa virtual world. Pagkatapos ng laro nakatanggap si Lu Jing ng liham tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa. Nagulat si Lu Jing dahil hindi pa niya ito sinasabi kay Chen. Kinabukasan pumunta si Lu Jing sa bahay ni Chen para salubungin siya. Umupo sila at nag-uusap at habang nag-o-order si Chen ng hapunan lumapit si Lu Jing sa kanya at niyakap siya. Nagulat si Chen at nagtanong anong nangyari. Sabi ni Lu Jing wala lang gusto lang kitang yakapin. Ngumiti si Chen. Tapos sabi ni Lu Jing Tara natuturuan kita kung paano maglaro. Nagsimula silang maglaro ngunit hindi maganda ang paglalaro ni Chen. Lumapit si Lu Jing para tulungan siya ngunit kinakabahang sinabi ni Chen kung lalapit ka ng ganito hindi ako makakapaglaro ng maayos. Ngumiti si Lu Jing at hinawakan ang kanyang kamay para turuan siyang maglaro. Si Chen na nakakaramdam ng awkward ay umupo sa isa pang upuan ngunit hinayla siya ni Lu Jing pabalik at sinabing maupo ka rito at pinaupo siya sa kanyang kandanggan hinawakan ang kanyang kamay upang ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya ng laro. Unti-unti silang naging malapit ngunit pagkatapos ay tumunog ang telepono ni Lu Jing at sinabi niyang babalik ako at aalis para sagutin ang tawag. Maya-maya ay nanonood sina Chen at Lu Jing ng horror movie. Pagkatapos ay tumawag si Binyu at nagsabi si Xing ay may sakit lasing at nasa aking bahay. Halika na dali. Naghanda si Chen na umalis at nang makarating sila sa bahay ni Binyu si Xing ay nasa napakasamang kalagayan. Lahat ay tumutulong sa kanya. Dumating ang lola ni Xing na may dalang sopas. Habang nagsasalita sinabi niya kay Lu Jing ang iyong ama ay naghahanda para sa iyo na pumunta sa ibang bansa. Dapat kausapin mo siya. Nagulat si Chen nang marinig iyon. Umalis din si Lu Jing kasama ang kanyang lola. Pagkabalik tinanong ni Chen si Lu Jing pupunta ka ba sa ibang bansa? Humingi ng paumanhin si Lu Jing na nagsasabi paumanhin sa hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga. Si Chen galit lumabas at sinabing alam ng lahat ang tungkol dito maliban sa akin at umalis. Sinundan siya ni Lu Jing na nagsasabing pakiusap makinig sa akin ngunit hindi tumitigil si Chen. Kinabukasan pagdating niya sa hagdanan nakita niya si Lu Jing na nakaupo roon ibig sabihin ay ginugol niya ang buong gabi sa lamig. Umalis si Chen at sinundan siya ni Lu Jing nagsasabing pakihintay ngunit hindi siya tumitigil. Nang pauwi na si Chen tumawag si Binyu. Sinabi niya sa kanya si Lu Jing ay hindi pa umuuwi simula kagabi at ang kanyang pamilya ay labis na nag-aalala. Nang marinig ito nag-aalala rin si Chen. Sinabi ni Binyu gayon paman si Lu Jing ay hindi pupunta sa ibang bansa. Matagal na niyang kinansela ang plano niyang mag-abroad. Nagalit ka sa kanya nang hindi kinakailangan. Nang makarating si Chen sa kanyang bahay nakita niya si Lu Jing na naghihintay sa kanya sa labas. Pinuntahan siya ni Chen at tinanong bakit hindi ka umuwi. Ang iyong pamilya ay labis na nag-aalala at bakit naka-off ang iyong telepono. Niyakap ni Lu Jing si Chen at sinabi sa kanya kung maglalayo tayo matatapos ang ating relasyon. Masama ang pakiramdam ni Chen at hiniling kay Lu Jing na umalis doon. Kinabukasan nasa kolehiyo si Lu Jing walang tigil na nananatili sa basketball court. Sinabi ng kanyang mga kaibigan kay Chen na si Lu Jing ay nasa basketball court sa loob ng 2 oras. Sabi ni Chen sasama ako. Nang sumugod si Chen doon nagulat ang mga kaibigan ni Lu Jing nang makita siya dahil nalaman nilang girlfriend ni Lu Jing si Chen. Pumunta si Chen sa mga kaibigan ni Lu Jing at nagtanong ano ang ginagawa mo. Humingi ng tawad si Lu Jing kay Chen sa kanyang inasal. Pinatawad siya ni Chen. Masaya si Lu Jing at niyakap si Chen. Pagkatapos ay pumunta si Lu Jing sa bahay ni Chen at gumugol sila ng ilang romantikong sandali na magkasama ngunit pinaalis ni Chen si Lu Jing at pumayag siya. Kinabukasan pumunta si Lu Jing at ang kanyang kaibigan sa isang lugar at naroon din si Chen. Ang kaibigan ni Lu Jing excited ay humingi ng autograph kay Chen sa kanyang shirt habang si Lu Jing sa selos ay humingi din ng autograph kay Chen. Pagkatapos ay pumunta si Lu Jing sa bahay ni Chen at sinabi sa kanya kamakailan lang ay sumali ako sa isang kompetisyon sa pagsasaliksik ng data. Ang sabi ni Chen wala rin akong masyadong. Pareho silang nagpasya na huwag tumawag sa isa't isa at kung sino ang unang magsalita ay natalo. Ang talunan ay isasama ang isa sa isang paglalakbay. Sumasang-ayon sila.
Kinabukasan performance na ni Chen. Pagdating niya sa entablado kumakanta siya ng isang magandang kanta at lahat ay nasisiyahan sa kanyang pagganap. Pagkatapos ng performance lumapit si Jing kay Chen at sinabing pwede ba tayong maging magkaibigan ulit. Sumang-ayon si Chen at pareho silang naging masaya. Nakilala rin ni Lu Jing si Chen at magkayakap sila. Sa gabi inaayos ni Chen ang kanyang mga gamit para sa biyahe. Pagkatapos ay binigyan siya ng kanyang assistant ng ilang damit na isusuot sa harap ni Lu Jing ngunit nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Chen. Kinabukasan nagbakasyon sina Lu Jing at Chen. Tuwang-tuwa sila sa hotel. Samantala nagpipintura sina Chen at Lu Jing. Sabi ni Lu Jing kailangan ko ng motibasyon. Tanong ni Chen anong klaseng motivation. Sabi ni Lu Jing kailangan ko ng halik mula sa iyo. Lumapit si Chen sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Tuwang-tuwa si Lu Jing. Ang kanilang pagpipinta ay lumalabas na napakasama at kapwa tumatawa. Nang gabing iyon nagsusuot si Chen ng mga cute na damit at naglalagay ng pabango para mapabilib si Lu Jing. Sa sandaling iyon dumating si Lu Jing. Nagiging malapit na sila sa isa't isa. Hinawakan ni Chen ang kanyang leeg na nagpakaba kay Lu Jing. Pagkatapos ay lumapit si Lu Jing kay Chen hinalikan siya at pareho silang gumugol ng isang romantikong gabi na magkasama. Kinaumagahan nakatanggap si Chen ng tawag mula kay Xing na nagsabi sa kanya kumalat na kung saan-saan ang balita ng relasyon ninyo ni Lu Jing. Dapat bumalik kayong dalawa. Sinabi ni Chen kay Lu Jing ang lahat at pumayag siya. Pagbalik nila pumunta rin sina Xing at Ding sa bahay ni Chen para lutisin ang isyu. Sa sandaling iyon nalaman ni Chen na ang lola ni Lu Jing ay itinumba ng isang tao at nasugatan siya. Pinuntahan siya ni Chen at bumalik na sobrang sama ng loob. Pagkatapos nagpa siya sina Lu Jing at Chen na sabihin sa lahat ang tungkol sa kanilang relasyon at sa wakas live sila at ipahayag ito. Nang maglaon ang mga magulang ni Chen ay pumunta sa kanyang bahay at galit nagtatanong paano ka makikipagrelasyon sa isang taong hindi alam kung anong uri ng tao siya. Gayunpaman nang dumating si Lu Jing lahat ng kanilang galit ay nawala at sumang-ayon sila sa relasyon. Nag-alok pa sila ng pagkain kay Lu Jing na nagparamdam kay Chen ng matinding inggit. Nang maglaon pumunta si Lu Jing sa palabas ni Chen kasama ang kanyang ama kung saan mahusay na gumaganap si Chen. Pagkatapos ng palabas ipinakilala ni Lu Jing si Chen sa kanyang ama na may gusto sa kanya. Parehong nagkikita ang mga magulang ni Lu Jing at Chen at magkasamang naghahapunan. Tuwang-tuwa ang lahat. Inimbitahan ni Lu Jing si Chen sa kanyang graduation ceremony at pumayag siya. Kapag pumupunta siya nagpapapicture silang magkasama sa Lover's Point. Pagkatapos umalis si Lu Jing upang mag-aral sa ibang bansa at gumanap si Chen. Lumipas ang isang taon at nang bumalik si Lu Jing sinundo siya ni Chen mula sa airport. Si Lu Jing ay nag-propose sa kanya doon na nagsasabing papakasalan mo ba ako? At hinahalikan siya. Umuwi silang dalawa. Kinabukasan dinala ni Chen si Lu Jing sa entablado at sabay silang kumanta. Dumating din ang mga fans sa entablado at tuwang-tuwa ang lahat. Ito na ang katapusan ng ating drama.